Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2399-2408. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maaaring kalabanan ni Alvin ang isang 7 Tribulation Bodiless Celestial gamit ang kasalukuyan niyang lakas kung gagamitin niya ang Celestial Sword, basta't hindi niya kinultibo ang Soul Congregation Embodiment. Sa katunayan, kahit na ang kalaban niya ay isang 3 Tribulation Bodiless Celestial lamang na nagkultiba ng Soul Congregation Embodiment, magiging mapanganib pa rin ito para sa kanya kahit na mapatay niya ang kalaban niya. Dati, tinanong ni Alvin si Hero, isang 4 Tribulation Bodiless Celestial, tungkol sa bilang ng mga Bodiless Celestial na nag-cultivate ng Soul Congregation Embodiment sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Sinabi ni Hero na walang Bodiless Celestial na nag-cultivate ng Soul Congregation Embodiment sa Upper Province batay sa kanyang nalalaman. Noong panahong iyon, napagtanto ni Alvin kung gaano kabihira ang mga Bodiless Celestial na nag-cultivate ng Soul Congregation Embodiment. Natural lang, kahit bihira ang mga ito, hindi ibig sabihin noon ay wala. Hindi porket sinabi ni Hero na sa tingin niya ay wala rin naman ang mga ito ay wala rin naman. Ayon sa taong iyon, mayroong mahigit 100 Bodiless Celestials mula sa kanyang mundane realm na nakapasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Bukod dito, sinabi niya na ang bilang ng mga taong dumating sa Beyond Heaven Secret Zone mula sa kanyang mundane realm ay hindi ang pinakamataas. Nangangahulugan ito na malamang na mas maraming Bodiless Celestials mula sa iba pang mundane realms ang napunta rin sa Secret Zone. Dahil napakaraming Bodiless Celestials, makatuwiran na dapat ay may ilan sa kanila na nag-cultivate ng Soul Congregation Embodiment. Mukhang kailangan kong maging mas maingat dito. Lalo na ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial, ang sinumang Bodiless Celestials na nag-cultivate ng Soul Congregation Embodiment ay isang banta sa akin. Si Alvin ay nababahala nang maisip niya ito. Noong una, inakala niya na siya at ang kanyang mga kasama ang tanging nasa Secret Zone. Labag sa kanyang inaasahan na may mga tao mula sa isa pang 4 na mundane realms na nakapasok din sa Secret Zone. Higit sa lahat, walang kakulangan ng mga makapangyarihang tao tulad ni Hero sa mga taong ito. Sa katunayan, marami ring mga taong mas malakas kaysa kay Hero. Mula pa noong una, hindi pa nakikita ni Alvin ang kanyang mga kasama sa lihim na zona. Pagpasok pa lang niya, matagal na niya silang hinintay, ngunit wala siyang nakita ni isa sa kanila. Nang mga sandaling iyon, napagtanto niya na sa sandaling makapasok sila sa itim na butas, ililipat sila sa iba't ibang lokasyon sa lihim na zona. Simula noon, naglakbay na siya ng mag-isa sa lihim na zona. Naisip niya, ano kaya ang ginagawa ni na Irish, Nympha, Sandow, at ng iba pa ngayon. Kalahating taon nang nasa Beyond Heaven Secret Zone si Alvin. Sa simula, wala siyang nakitang kahit sino o nakahanap ng kahit anong karapat-dapat sa kanyang atensyon. Kalaunan, nakuha niya ang Celestial Sword. Ang Celestial Sword lang ang tanging mahalagang bagay na nakuha niya sa ngayon. Gayunpaman, labis pa rin siyang nasiyahan sa resultang ito. Tutal, kalahating taon pa lang ang lumipas. Mayroon pa siyang 9.5 taon para maghanap ng mas mahahalagang bagay sa Secret Zone. Iniisip ko kung anong klaseng hindi inaasahang engkwentro ang meron si Senior Berting na nagbigay sa kanya ng kakayahang pumatay ng 8 Tribulation Bodiless Celestials at lakas na maihahambing sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial kahit na isa lamang akong Eminent Celestial. Kung magkakaroon din ako ng ganitong uri ng hindi inaasahang engkwentro, magiging invincible ako sa Dao Marshall Saint Land, naisip ni Alvin sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na parang hanay ng mga bituin sa kalangitan sa gabi. Swoosh! Bigla na lang, umalangaw-ngaw ang tunog ng ihip ng hangin mula sa malayo, na pumutol sa iniisip ni Alvin. Tumangala siya at nakita ang 4 na figure na lumilipad palapit sa kanya mula sa malayo. Habang papalapit ang 4 na figure, natanong niya ang mga figure na iyon ay pag-aari ng 3 lalaki at isang babae. Bata pa ang babae. Bagamat hindi siya kasing ganda ng dalawang asawa ni Alvin at ni Irish, kaakit-akit ang kanyang mga katangian. Maputi at mapula ang kanyang kutis, at ang kanyang balat ay tila kasing lambot ng balat ng sanggol. Naisip niya na ang babaeng ito ay tiyak na magiging isang aktres o tagapagbalita kung siya ay nasa kanyang planeta. Ang 3 pa ay mga binata. Ang isa sa kanila ay matangkad at maskulado.
Bagamat mukhang mabangis, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang matalinong liwanag. Ang pangalawang binata ay katamtaman ng taas at ang kanyang hitsura ay karaniwan din. Ang kanyang mga mata ay mapurol na parang wala siyang interes sa lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. Ang ikatlong binata ay may matipunong pangangatawan. Medyo gwapo rin siya. Natural, hindi siya kasing gwapo ni Alvin. Nakalulugod kay Alvin ang dalaga, matipunong binata, at ang walang pakialam na binata. Gayunpaman, hindi maganda ang impresyon niya sa gwapong binata. Naisip niya, makikita ko sa tingin ng taong ito na hindi siya mabait na tao. Nakita ni Alvin ang gwapong binata na nakatingin sa dalaga ng may kahalayan. Base sa tingin ng gwapong binata, tila hindi na siya makapaghintay na sunggaban ang babae at agawin ito. Sa kabilang banda, nang tingnan niya ang matipunong binata at ang walang pakialam na binata, makikita sa mga mata nito ang mga bahid ng paghamak at kay-abangan. Bago pa man makarating ang 4 na taong iyon sa harap ni Alvin, narinig niya ang matipunong binata na nagsasabing, may tao sa unahan. Mukhang magkakaroon pa ng isa pang miyembro ang maliit nating grupo. Mas marami, mas masaya, sabi ko. Mas magiging ligtas ang paglalakbay sa lihim na lugar. Sumulyap ng palihim ang dalaga kay Alvin. Lumiwanag ang kanyang mga mata at nasa sabik niyang sinabi, kung sasali siya sa atin, magkakaroon ng 5 tao sa ating grupo. Sapat na siguro ang 5 tao, di ba? Aiden, Boyet. Ano sa tingin mo? Tanong ng matipunong binata sa walang pakialam na binata at sa gwapong binata. Sang-ayon ako. Tumango ang walang pakialam na binata. Tila ba'y parang ginto ang mga salita niya. Wala akong pakialam basta't hindi niya tayo pinipigilan, sabi ng gwapong binata. Sa buong oras, ang kanyang tingin ay nakatuon sa dalaga. Tiningnan lamang niya si Alvin nang walang pakialam bago tumalikod. Hindi ko siya ililigtas kung pipigilan niya tayo o kung makaharap siya ng panganib. Boyet. Kumunat ang noo ng matipunong binata nang marinig ang sinabi ng gwapong binata. Kung sasama siya sa atin, siya ang magiging kasama natin. Kung nasa panganib siya, kailangan natin siyang iligtas. Hindi kailangan ang mga sinabi mo. Hindi kailangan. Tumawa ng mapanghamak si Boyet, ang gwapong binata, habang sinasabing, Sanford. Lalo na siya, hindi ko kayo ililigtas ni Aiden kung pareho kayong nasa panganib pagpasok natin sa lugar na iyon. Kahit kailan, si Luna lang ang tutulungan ko. Napatingin siya sa dalagang katabi niya pagkatapos niyang magsalita. Kumunat ang noo ng dalagang si Luna. Gayunpaman, hindi siya nagsalita na parang may pumipigil sa kanya. Kumunat din ang noo ni Sanford nang marinig ang mga sinabi ni Boyet. Kahit ang walang pakialam na si Aiden ay sandaling kumunat ang noo. Gayunpaman, katulad ni Luna, pareho silang hindi nagsalita na parang may pumipigil sa kanila. Sa wakas, huminga ng malalim si Sanford para pakalmayan ang sarili. Pagkatapos, tiningnan niya ang lilang figure sa unahan bago niya sinabing, Tara na. Tara, pumunta tayo roon. Si Aiden at Luna ay lumipad sa unahan, kasunod ni Sanford. Gayunpaman, biglang nagsalita si Boyet na nasa likuran ng grupo, nagbago ang isip ko. Singin ko hindi siya dapat sumama sa atin maliban kung ang kanyang cultivation base ay nasa 9th form ng Saint Celestial Stage. Alam mo naman na hindi pa ako nakakarating sa 9th form ng Saint Celestial Stage, di ba? Tanong ni Luna nang nakakunot ang noo. Iba. Babae ka, siya hindi, sabi ni Boyet habang malamig na nakatingin sa lilang figure. Hindi lang narinig ni Alvin ang pag-uusap ng 4 na tao, kundi nahadjep din niya ang malamig at mabangis na kislap sa mga mata ni Boyet nang tumingin ito sa kanya. Sa palagay ko ay hindi ko pa nasaktan ang Boyet na ito, di ba? Medyo nagtataka siya. Hindi pa niya nakikilala si Boyet bago ito, bakit ganoon na lang ang galit ni Boyet sa kanya. Hindi nagtagal at dumating ang 4 na tao sa harap ni Alvin. Si Luna, ang dalaga, ang unang nagsalita. Nakangiti niyang sinabi, kumusta, ako si Luna. Maganda ang impresyon ni Luna kay Alvin. Gayunpaman, halata na ang magandang impresyon niya ay nagmumula sa kagwapuhan ni Alvin. Matangkad at malakas ito na may kakaibang anyo. Namutla ang 3 binata sa gilid kung ikukumpara sa kanya. Sa kabilang banda, natuklasan ni Alvin ang bahid ng selos na sumilay sa mga mata ni Boyet nang magkusa si Luna na batiin siya.
Halos nahulaan niya ang pinagmumulan ng puot ni Boyet sa kanya kahit na ito ang kanilang unang pagkikita. Ako si Alvin. Hindi na kailangang manghula, alam ni Alvin na ang apat na taong ito ay nagmula sa iba pang apat na makamundong kaharian. Dahil dito, hindi na kailangang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, kailangang sabihin na kahit na ang apat na taong ito ay nagmula sa parehong makamundong kaharian tulad niya, hindi pa rin kailangang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Luna at sinabing, nakahanap kami nina Alvin at Sanford ng isang lugar na may mahahalagang gamit mga isang buwan na ang nakalipas. Gayunpaman, hindi kami sapat na malakas para galugarin ang lugar na iyon. Dahil dito, nagpasya kaming maghanap ng ilang kasama para makapasok sa lugar na iyon. Nakilala muna namin si Aiden bago namin nakilala si Boyet. Si Boyet ang pinakamalakas sa amin. Isa siyang eminent celestial. Mayabang at mayabang na tiningnan ni Boyet si Alvin nang magsalita si Luna tungkol sa kanya. Mapagmataas niyang sinabi, Brat, alamin mo ang lugar mo. Kung ang cultivation base mo ay wala sa 9th form ng Saint Celestial Stage, dapat kang umalis na ngayon. 2,400. Agad na kumunat ang noo ni Luna. Tumingin siya kay Boyet at sinabing, Boyet, tama na. Tiniis namin ang iyong pagmamataas at kayabangan dahil isa kang eminent celestial. Alam mo na sa simula pa lang na plano naming magdagdag ng mga bagong miyembro sa aming grupo. Ngayong may nakilala na tayo, itinataboy mo na siya. Kung sa tingin mo ay hindi mo na ito kayang gawin at gusto mo nang umalis, huwag kang mag-atubiling umalis. Lalong nagagalit siya habang nagsasalita. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Boyet si Luna na parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Galit na galit niyang sinabi, Luna, ikaw. Hindi niya inaasahan na itatakwil siya ni Luna para lang mapanatili ang isang hindi kilalang lalaki na may hindi kilalang kakayahan. Huminga siya ng malalim para pigilin ang apoy ng galit sa kanyang puso bago tumingin kina Sanford at Aidan. Pareho ba kayong sumasang-ayon sa kanya? Paaalisin ba ninyo ako, isang eminent celestial, dahil lang sa isang hindi kilalang lalaki na maaaring hindi man lang nakaabot sa 9th form ng Saint Celestial Stage? Umungol si Sanford bilang pagsang-ayon at sinabing, nirerespeto ko ang desisyon ni Luna. Ang lakas ng loob mo. Muling sumidhi ang galit ni Boyet na hirap niyang pinigilan nang marinig niya ang mga sinabi ni Sanford. Humarap siya kay Aiden at nagtanong, kumusta ka naman, Aiden? Bagamat karaniwan ay walang pakialam at tahimik si Aiden, naging mapagbigay siya sa pagkakataong ito at nagbigay ng 4 na salita kay Boyet. Nirerespeto ko ang kanilang mga desisyon. Ang totoo, wala ni isa sa kanila ang nakatiis sa labis na pagmamataas at kayabangan ni Boyet. Gayunpaman, tiniis nila siya noong una dahil isa siyang eminent celestial. Malaki ang maitutulong sa kanila ng isang eminent celestial kung gugustuhin nilang galugarin ang lugar na iyon. Maliban na lang kung talagang kinakailangan, ayaw nilang mawala siya. Sa kasamaang palad, paulit-ulit silang pinukaw ni Boyet. Lahat sila ay naiinis at nadismaya. Sa sandaling ito, lahat ng kanilang kinikimkim na galit at pagkabigo ay sumabog. Ikaw. Nagsimulang manginig sa galit si Boyet nang marinig ang sagot ni Aidan. Hindi niya talaga inaasahan na mas gugustuhin ng 3 taong ito na panatilihin ang hindi kilalang lalaking ito at palayasin siya. Hindi na inabala ni Alvin si Boyet. Tumingin siya kay Luna at nagtanong, anong klaseng lugar yung lugar na natuklasan mo? Alam mo ba kung anong mga kayamanan ang naroon? Umiling si Luna. Hindi namin alam kung anong mga kayamanan ang naroon. Gayunpaman, maraming mga formasayon ang itinayo sa lugar na iyon na parang may sinusubukang bantayan ang isang bagay. Batay sa impormasyong naipasa sa loob ng maraming henerasyon sa aking sekta, ang mga lugar na iyon na maraming formasayon ay karaniwang naglalaman ng mga bihirang kayamanan. Lumiwanag ang kanyang mga mata nang malapit na siyang matapos ang kanyang pangungusap, malinaw na hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik. Tumango si Alvin. Sige. Sasamahan kita. Naalala niya na ang lugar kung saan niya natagpuan ang Celestial Sword ay maraming formations din. Dahil dito, sigurado siyang ang lugar na natuklasan ni Luna ay naglalaman din ng mga bihirang kayamanan. Natural lang na natukso si Alvin sa mahahalagang kayamanan. Nagpasya siyang sumali sa grupo ni Luna dahil alam niyang hindi niya mahahanap ang lugar na iyon kung hindi siya sasama sa kanila.
Bukod pa rito, bukod kay Boyet, maganda ang impresyon niya sa tatlong iba pa. Bagamat masyadong maaga pa para sabihin, kahit papaano, hindi siya dapat magkaroon ng problema sa pakikisama sa 3 taong ito. Tuwang-tuwa si Sanford na tumingin kay Alvin habang sinasabing, "Salamat sa pagsali sa amin, Brother Alvin. Siya nga pala, mukhang bata ka pa. Mukhang hindi ka naman isang bodiless celestial. Kung hindi mo mamasamay na itanong ko, ano ang iyong cultivation base?" Sandali siyang tumigil, pagkatapos, na parang may naisip siya, mabilis niyang idinagdag, "Huwag mo sanang isipin ng mali. Nagtataka lang ako. Kahit na nasa 7th form ka ng Saint Celestial Stage, malugod ka pa ring tinatanggap na sumali sa aming grupo." Ginamit Sanford ang ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage bilang halimbawa dahil kahit walang restriction sa cultivation base para makapasok sa Beyond Heaven Secret Zone, karamihan sa mga taong nasa ilalim ng ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage ay hindi papasok sa Secret Zone dahil kamatayan lamang ang ibig sabihin nito. Pagkatapos magsalita ni Sanford, agad na ibinaling nina Luna at Aiden ang kanilang atensyon kay Alvin. Si Boyet, na hindi pa umaalis, ay lumingon kay Alvin nang may mapangot siyang ekspresyon na parang hinihintay niyang magmukhang katawa-tawa si Alvin. Boom! Boom! Bigla, isang alon ng maringal at nakakatakot na aura ang lumabas mula sa katawan ni Alvin. Ito ay ang kanyang celestial origin energy na hinaluan ng Saint Origin. Ang kanyang enerhiya ay nagdiin sa mga taong naruroon. Eminent Celestial. Nakanganga ang bibig ni Sanford. Puno ng pananabik ang kanyang mga mata at ang bahagyang panghihinayang na dama niya sa pagpanig sa desisyon ni Luna na palayasin si Boyet sa grupo ay agad na naglaho. Tutal, kahit nakakilakilabot ang personalidad ni Boyet, walang ang isang malaking kawalan para sa kanilang grupo ang pagkawala ng isang eminent celestial. Gayunpaman, ano pa ang dapat panghinayangan ngayong isa na namang eminent celestial ang sumali sa kanilang grupo? Bukod dito, ang bagong eminent celestial na ito na sumali sa kanilang grupo ay tila may mabuting ugali. Isa ka bang eminent celestial? Natural lang na nagulat si Luna. Hindi niya inaasahan na makakakilala siya ng isa pang eminent celestial ng ganito kakaswal. Si Aiden, na kaniwang walang pakialam, ay hindi rin mapigilan ang sarili na mapangiti. Sa kabilang banda, namula si Boyet sa galit. Labis siyang napahiya. Pakiramdam niya ay sinampal lang siya ni Alvin. Sa sandaling ito, lumingon si Sanford upang tingnan si Boyet at malamig na sinabi, "Boyet. Dahil napatunayan na ni Brother Alvin ang kanyang kakayahan, aalis ka ba o sasama ka pa rin sa amin upang galugarin ang lugar na iyon?" Dahil may isang bagong eminent celestial na sumali sa kanilang grupo, hindi na siya nag-aalangan. Hindi siya magsisisi kung aalis si Boyet. Gayunpaman, kung magdesisyon si Boyet na manatili, panalo pa rin ang sitwasyon para sa lahat. Kung tutuusin, nangangahulugan ito na mayroon silang dalawang eminent celestial sa kanilang grupo. Ngumisi si Boyet, ngunit hindi siya umalis. Malinaw na wala siyang planong umalis. Kumunat ang noo ni Luna. Bagamat mas gugustuhin pa niya kung aalis si Boyet, hindi na siya nagsalita dahil nagsalita na si Sanford. Tumingin si Sanford sa lahat habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. 5 na tayo ngayon. Mayroon tayong dalawang eminent celestial, 2 tao sa 9th form ng Saint Celestial Stage, at 1 tao sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Sa tingin ko, sa pamamagitan ng ating pinagsamang lakas, maaari na nating tuklasin ang lugar na iyon ngayon. Nauna si Sanford, pinangunahan ang iba patungo sa lugar na kanilang natuklasan. Habang naglalakbay sila, biglang nagtanong si Luna, "Alvin, kung hindi ako nagkakamali, galing ka ba sa Moro Realm?" Natauhan si Sanford, Aiden, at Boyet nang marinig nila ang tanong ni Luna. Natural lang na mausisa sila tungkol dito. Moro Realm. Nagulat si Alvin. Nagtanong siya, "Bakit? Bakit mo tinatanong ang tungkol dito?" Sa pagitan nating 4, nagmula tayo sa 3 magkakaibang mundo. Ang Beyond Heaven Secret Zone ay konektado sa 5 mundo. Sa 5 mundo, mayroong 4 na malalaking mundo. 3 sa mga mundo na ating pinanggalingan ay kabilang sa 4 na malalaking mundo. Imposibleng hindi ka namin naririnig dahil isa kang eminent celestial na wala pang 100 taong gulang. Dahil dito, ipinapalagay kong galing ka sa huling malaking mundo, ang Moro Realm.
Matapos makinig sa paliwanag ni Luna, naliwanagan si Alvin. Umiling siya. Hindi ako taga Moro Realm, taga Saint Province Realm ako. Noong nasa Lower Province si Alvin, nalaman niya mula sa Devil Clans na ang Dao Martial Saint Land ay kilala bilang Saint Province Realm. Saint Province Realm. Iyan ba ang maliit na mundane realm? Nanlaki ang mga mata ni Luna sa gulat. Isang hindi makapaniwalang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang sabihin niya, paano ito naging posible? Paano ka naging isang eminent celestial bago ka umabot ng 100 sa isang maliit na mundane realm na may nauubos na resources? Tumingin si Sanford kay Alvin nang may gulat at takot habang sinasabing, kapatid na Alvin, medyo nakakamangha naman yan, di ba? Sa pagkakaalam ko, iisa lang ang tao mula sa Saint Province Realm na naging eminent celestial stage bago siya umabot ng 100 taong gulang na nakapasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan ng taong iyon ay Bert Ing. Nakapasok na siya sa Beyond Heaven Secret Zone noong huling beses na nagbukas ito. 2401. Bert Ing. Natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Sanford. Hindi niya inaasahan na may isang taong mula sa ibang mundo ang nakarinig din tungkol kay Bert Ing. Batay dito, napagtanto niya na ang katanyagan ni Bert Ing ay laganap na hindi lamang ito nakapaloob sa Saint Province Realm. Kahit ang mga tao mula sa ibang mundo ay nakarinig na tungkol kay Bert Ing. Sabi ni Luna, tungkol kay Ching Fangyang, may mga bali-balita na ang mana ng Great Overarching Golden Celestial ay lumitaw sa Beyond Heaven Secret Zone noong ito ay nagbukas noon. Mukhang iyon ang manang nakuha ni Bert Ing mula sa Saint Province Realm. Tumanggaw si Sanford. May bahid ng inggit na makikita sa mga mata niya habang sinasabing, tama ka. Nakuha niya ang manang iyon. Iniisip ko kung lilito ang mana ng Great Overarching Golden Celestial sa pagkakataong ito. Sinasabing ang Beyond Heaven Secret Zone ay nilikha ng ilang Great Overarching Golden Celestial. Sabi mo nakuha ni Senior Bert Ing ang mana ng Great Overarching Golden Celestial. Tanong ni Alvin. Pagkatapos, naisip niya, based sa mga naaalala ko tungkol sa mga mito at sinaunang alamat sa aking nakaraang buhay, ang Great Overarching Golden Celestial ang pinakamalakas na celestial. Tinanong niya si Sanford para sa kumpirmasyon, Sanford, sino ang Great Overarching Golden Celestial? Kapatid na Alvin, napunta ka ba sa Beyond Heaven Secret Zone pero hindi mo man lang alam ang tungkol sa Great Overarching Golden Celestials? Nagulat si Sanford nang marinig niya ang tanong ni Alvin. Pagkatapos, sinabi niya, ang Great Overarching Golden Celestials ang pinakamalakas na Celestials. Kilala ang Great Overarching Golden Celestials kahit sa Devata Realms. Tulad ng sinabi ko kanina, sinasabing ang Beyond Heaven Secret Zone ay nilikha ng ilang Great Overarching Golden Celestials. Ang pinakamahalagang kayamanan sa Secret Zone na ito ay hindi ang mga armas o iba pang mga bagay. Ang mga manang naiwan ang pinakamahalaga. Isang ekspresyon ng inggit ang lumitaw sa kanyang mukha habang patuloy niyang sinasabi, nang mabuksan ang Beyond Heaven Secret Zone dati, sinasabing lumitaw ang mana ng isang Great Overarching Golden Celestial at nakuha ito ng Eminent Celestial ng iyong Saint Province Realm, si Bert Ing. Nagulat si Alvin. Kaya nakuha ni Senior Bert Ing ang mana ng Great Overarching Golden Celestial. Tila tama ang kanyang haka-haka. Nagkaroon nga ng hindi inaasahang engkwentro si Sword Saint Bert Ing sa Beyond Heaven Secret Zone na nagbigay sa kanya ng kakayahang patayin ang 8 Tribulation Bodiless Celestial at ang lakas ng isang 9 Tribulation Bodiless Celestial kahit na isa lamang siyang Eminent Celestial. Dati, iniisip niya kung anong uri ng hindi inaasahang engkwentro ang naranasan ni Sword Saint Bert Ing sa Secret Zone. Sa paliwanag ni Sanford, sa wakas ay nakuha niya ang kanyang sagot. Ngumisi si Boyet nang marinig niyang hindi man lang alam ni Alvin ang tungkol sa Great Overarching Golden Celestials. Nako, loko. Dumilim ang ekspresyon ni Alvin at kumunat ang noo niya nang makita ang mapangutyang tingin ni Boyet. Akala ba ni Boyet ay kaya niya itong apihin? Gayunpaman, bago pa man makapagsalita si Alvin, nagsalita na si Luna. Boyet, mag-ingat ka sa bibig mo. Isang galit na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang sabihin niya, hindi ka naman nasaktan ni Alvin, di ba? Ano ang sinusubukan mong gawin sa pag-aalsa sa kanya? Maliit lang tayong grupo, at ang pinakamahalaga ay ang pagkakaisa. Kung nahihirapan kang tiisin ang kanyang presensya, malaya kang umalis. Maraming kinikimkim na galit si Luna.
Bukod sa masamang ugali nito, kinasusuklaman niya ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Boyet nang may kahalayan simula nang magkita sila. Gayunpaman, hindi siya nag-abala dahil sa dalawa pang tao sa grupo at dahil isa itong eminent celestial. Gayunpaman, dahil sumali sa kanilang grupo ang isa pang eminent celestial, si Alvin, hindi niya nakita ang pangangailangang pigilan ang kanyang galit o tiisin ang masamang ugali ni Boyet. Sa isang paraan, si Alvin ang kanyang pangunahing baraha ngayon. May bahid ng galit na lumitaw sa mga mata ni Boyet ngunit hindi siya nagpigil ng galit. Nagbibiro lang ako. Bakit ka seryoso? Nang lumingon siya kay Alvin, ang mga mata niya ay puno ng intensyong pumatay na parang gusto niyang hiwain si Alvin. Malinaw na ang karamihan ng kanyang galit at puot ay nakatuon kay Alvin. Tutal, bago pa man lumitaw si Alvin, maaari na siyang kumilos ayon sa gusto niya sa mga taong ito. Matitiis ni Luna, Sanford, at Aiden ang kanyang ugali kahit na hindi nila ito gusto. Siya ang pinakamalakas sa grupo, at kailangan nila siya. Gayunpaman, simula nang lumitaw si Alvin, nawala na ang kanyang kahalagahan sa grupo. Tinatrato siya na parang walang kwenta. Paano siya hindi magagalit sa ganitong pagkakaiba ng pagtrato? Paano niya hindi kamumuhian si Alvin? Sa sandaling ito, mabilis na humakbang si Sanford upang mamagitan. Nakikita niyang naiinis na si Alvin kay Boyet. Kapatid na Alvin, ganyan talaga ang ugali ni Boyet. Huwag mo siyang pansinin. Tunay ngang naiinis si Alvin. Gayunpaman, matapos mag-usap sina Luna at Sanford, nagsiya siyang huwag na lang itong pansinin. Walang pakialam niyang sinabi, ayos lang. Hindi ka naman pwedeng basta-basta pumatay ng mga asong tumatahol sa iyo, di ba? Mas mabuting huwag mo na lang silang pansinin. Nagulat sina Luna at Aiden sa komento ni Alvin. Samantala, napilitan lamang si Sanford na ngumiti. Bro, sino ang tinatawag mong aso, ha? Galit na tanong ni Boyet. Gayunpaman, hindi man lang siya tiningnan ni Alvin o kahit man lang tumugon sa kanya. Muli, humakbang si Sanford upang mapanatili ang kapayapaan. Tama na. Sama-sama tayong lahat dito. Huwag na nating palalain pa ang sitwasyon. Dapat na tayong magpatuloy sa ating paglalakbay. Kung hindi, mahuhuli na ang lahat kung may ibang makakatuklas sa lokasyon. Ang natitirang bahagi ng paglalakbay ay nagpatuloy ng maayos. Sa paglalakbay, nalaman ni Alvin na sina Luna at Sanford ay nagmula sa iisang mundong kaharian. Ang mundong kaharian ay isang napakalaking mundong kaharian na kilala bilang malawak na kaharian ng ulap. Maraming mga kalawakan at planeta sa mundong kaharian na iyon. Sa kabilang banda, si Boyet ay nagmula sa isang malawak at makamundong kaharian na kilala bilang Skyline Realm. Isa siyang natatanging henyo mula sa isang makapangyarihang sekta sa makamundong kaharian na iyon. Tila, para siyang isang tanyag na tao sa mga nakababatang henerasyon sa kaharian na iyon. Tutal, ang mga eminent celestial na wala pang 100 taong gulang ay napakabihirang makilala. Natural lamang, hindi niya ibinunyag ang impormasyong ito kay Alvin. Si Luna ang nagsabi nito kay Alvin. Patuloy na nagpaliwanag si Luna, tungkol naman kay Aiden, nagmula siya sa isang malawak at makamundong kaharian na kilala bilang Yanhuang Realm. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Luna. Yanhuang Realm. Agad siyang lumingon upang tingnan si Aiden. Aiden, taga Yanhuang Realm ka ba? Pakiramdam niya ay hindi niya mapigilan ang kanyang kahinahunan sa sandaling ito. Ito ay dahil nabuhay na siya sa mundo noong kanyang nakaraang buhay. Ang mga tao mula sa mundo ay sinasabing mga inapo ni na Emperador Yan at Emperador Huang. Minsan ding sinabi sa kanya ni Elder Hal, ang three-legged crow, na ang mundo ay kilala bilang planetang Yanhuang noon. Bagamat malaki ang posibilidad na ang Yanhuang Realm ay walang koneksyon sa mundo at ang mga katulad na pangalan ay isang aksidente lamang, hindi niya mapigilan ang emosyong dumaloy sa kanya nang marinig niya ang salitang Yanhuang. Oo. Nakita ni Aiden ang pagbabago sa emosyon ni Alvin. Kahit wala siyang pakialam, medyo nagtataka siya kung ano ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang katinoan. Alvin, narinig mo na ba ang tungkol sa aming Yanhuang Realm? Aiden, narinig mo na ba ang tungkol sa Yanhuang Planet? Tanong ni Alvin kay Aiden ng may pag-asa. Yanhuang Planet? Bulalas ni Aiden. Tila nawala rin siya sa kanyang kahinahunan nang marinig niya ang mga salita ni Alvin.
Isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang magtanong siya, galing ka sa Saint Province Plain, pero narinig mo na ba ang tungkol sa planetang Yanhuang mula sa ating Yanhuang realm? Natural lang na pamilyar siya sa planetang Yanhuang. Tutal, ang sekta na kanyang pinanggalingan ay nagmula sa planetang Yanhuang. Kalaunan, lumipat ang sekta sa ibang kalawakan. Kaya may planetang Yanhuang sa iyong Yanhuang realm. Patuloy na nagtanong si Alvin, maaari mo bang ipaliwanag ng detalyado ang tungkol sa planetang Yanhuang sa Yanhuang realm? Gusto niya talagang malaman kung ang planetang Yanhuang mula sa Yanhuang realm ay ang lupang tinirhan niya noong nakaraang buhay niya. Siyempre naman. Hindi alam kung nagustuhan ni Aiden si Alvin o dahil nagtanong si Alvin tungkol sa Yanhuang realm, ngunit ang karaniwang walang pakialam na si Aiden na tahimik ay nagsimulang magsalita. Ang planetang Yanhuang ay isa sa mga cultivation planet sa Yanhuang realm. Iilan lamang ang mga cultivation planet sa Yanhuang realm. Sa katunayan, karamihan sa mga cultivators sa Yanhuang realm ay maaaring masubaybayan ang kanilang mga ugat pabalik sa planetang Yanhuang. Dahil din dito kung bakit ang aming kaharian ay tinatawag na Yanhuang realm. Kahit ang sekta na aking pinanggalingan, ang Celestial Master Sect, ay nagmula sa planetang Yanhuang. Sekta ng mga Celestial Masters. Lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Naalala niya ang tungkol sa sektang ito sa mga mito at sinaunang alamat sa kanyang nakaraang buhay. Ang ninuno ba ng sekta ng mga Celestial Masters ay tinatawag na Celestial Master Zhang Daoling. Sa sandaling ito, lubos siyang sigurado na ang planetang Yanhuang mula sa Yanhuang realm kung saan nagmula si Aiden ay lupa. 2402. Alam mo ba ang pangalan ng ninuno natin? Nagulat si Aiden nang marinig niya ang tanong ni Alvin. Bukod sa mga miyembro ng Celestial Master Sect, ang mga natirang tao mula sa Yanhuang realm ay kilala lamang ang ninuno ng sect bilang Celestial Master Zhang. Halos walang nakakaalam ng pangalan ng ninuno ng kanilang sect. Sa katunayan, kahit ang mga mas mababang antas na disipulo sa Celestial Master Sect ay hindi alam ang pangalan ng ninuno ng kanilang sect. Paano nalaman ni Alvin, na mula sa ibang makamundong kaharian, na ang pangalan ng ninuno ng Celestial Master Sect ay Zhang Daoling? Bagamat pinaghihinalaan na ito ni Alvin, hindi pa rin niya maiwasang mapabuntong hininga nang marinig ang mga salita ni Aidan. Sa mismong sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay lubhang masalimuot. Sa lahat ng oras na ito, gusto na niyang bumalik sa lupa. Bukod sa paghihiganti mula sa broker sa kanyang nakaraang buhay, gusto rin niyang bumalik sa lupa upang may magawa siya para sa planetang kanyang pinanggalingan. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Elder Hal na hindi madali para sa kanya ang bumalik. Kailangan muna niyang umakyat sa Devata Realm at gumamit ng transportation formation sa Devata Realm upang pumunta sa Jade Emperor Heaven. Pagkatapos nito, kailangan niyang maghanap ng paraan patungo sa lupa mula sa Jade Emperor Heaven. Natural lamang, ang paghahanap ng paraan upang bumalik sa lupa mula sa Jade Emperor Heaven ay napakahirap. Sa oras na iyon, pakiramdam niya ay isang malayong pangarap ang pagbabalik sa lupa kahit alam niyang may pagkakataon siyang bumalik. Hindi niya inaasahan na makakabalik pa siya sa lupa bago pa man siya umakyat sa Devata Realm nang pumasok siya sa Beyond Heaven Secret Zone. Alvin. Kapatid na Alvin. Ang tunog ng mga taong tumatawag sa kanya ay nagpabalik sa kanyang kanoan. Natuklasan niya na sina Luna, Sanford, at Aiden ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Nang matanto nilang tatlo na nagising na si Alvin sa kanyang pagkatulala, sabay-sabay silang nagtanong, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tumanggaw si Alvin. May iniisip lang ako mula sa nakaraan. Iniisip mo ba ang ninuno ng ating Celestial Master Sect? Tanong ni Aiden na may pagtataka. Tutal, hindi niya maisip kung paano malalaman ng isang tao mula sa ibang makamundong kaharian ang pangalan ng ninuno ng Celestial Master Sect. Ang ninuno ng iyong Celestial Master Sect. Sandali na nalito si Alvin. Tutal, iniisip niya ang pagbabalik sa lupa. Wala itong kinalaman sa Celestial Master Sect o sa ninuno nito. Nagulat si Aidan. Nag-aalangan siyang nagtanong, Kay kung gayon. Wala itong kinalaman sa ninuno ng ating sekta. Gayunpaman, paano mo nalaman ang pangalan ng ninuno ng ating sekta? Ang ilan sa mga disipulo sa Celestial Master Sect ay hindi man lang alam ang pangalan ng ating ninuno, lalo na ang mga tagalabas. Isa pa, hindi ka nga taga Yanhuang Realm.
Taga Saint Province Realm ka, ngunit alam mo ang pangalan ng ninuno ng ating sekta. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo nalaman ang pangalan niya? Nawala na ang kanyang walang pakialam na pag-uugali sa sandaling ito. Alam ni Alvin na hindi niya maaaring ibunyag ang katotohanan kay Aiden kaya mabilis siyang nakaisip ng dahilan. May nakita akong kalansay sa ating Saint Province Realm noon. Isang hanay ng mga salita ang inukit sa batong tableta sa tabi ng kalansay. Sinasabi ng mga salita na ang kalansay ay pag-aari ng isang disipulo ng Celestial Master Sect at ang pangalan ng ninuno ng sect ay Zhang Daoling. Nakatitig si Aiden kay Alvin nang walang kurap habang nagtatanong, mayroon bang anumang bagay na nagpapakita ng pangalan ng taong iyon? Mayroon bang identity token sa kanya? Patuloy niyang sinabi sa nag-aalalang tono, Alvin, hinala ko na iyon ang mga labi ng disipulo ng ating Celestial Master Sect na gumala sa Saint Province Realm noong huling beses na nabuksan ang Beyond Heaven Secret Zone. Pangalan. Identity token. Hindi. Umiling si Alvin bago nagtanong ng may nagniningning na mga mata, kaya sinasabi mo na ang mga tao mula sa Yanhuang Realm ay maaaring maglakbay papunta sa Saint Province Realm sa Beyond Heaven Secret Zone. Ginagabayan niya si Aiden na pag-usapan ang paksang pinaka-interesado siya. Ngayong nalaman ni Alvin na ang Beyond Heaven Secret Zone ay konektado sa Yanhuang Realm, hindi niya maiwasang mapaisip kung maaari ba siyang pumunta sa Yanhuang Realm sa pamamagitan ng pasukan at labasan bago siya makahanap ng paraan para makabalik sa mundo. Oo naman. Tumango si Aiden at sinabing, hanggat mahahanap mo ang pasukan at labasan ng Saint Province Realm sa Beyond Heaven Secret Zone, hindi lamang ang mga tao mula sa Yanhuang Realm, kundi pati na rin ang mga tao mula sa Vast Cloud Realm at iba pang mga realm ay malayang makapasok sa Saint Province Realm. Kabaligtaran nito. Kung mahahanap mo ang pasukan at labasan sa iba pang mga realm, makapasok ka rin sa mga realm. Kinumpirma ng mga salita ni Aiden ang hinala ni Alvin na makakabalik siya sa lupa nang hindi muna kailangang umakyat sa Devata Realm. Gayunpaman, hindi niya mapigil ang mapait na mapait habang iniisip, gayunpaman, hindi ko man lang mahanap ang pasukan at labasan sa Saint Province Realm, paano ko mahahanap ang pasukan at labasan sa Yanhuang Realm? Sa sandaling ito, sumingit si Sanford, kapatid na Alvin, alam mo ba na pagkatapos ng 3 taon ng isang tao rito, mararamdaman na nila ang direksyon ng pasukan at labasan ng kanilang kaharian. Sa oras na iyon, maaaring pumili ang taong iyon na bumalik sa kanilang kaharian o manatili sa Beyond Heaven Secret Zone. 3 taon. Bakit 3 taon? Naguluhan si Alvin. Hindi ko talaga sigurado kung bakit 3 taon na. Noon pa man ay ganoon na ang sitwasyon sa Beyond Heaven Secret Zone. Kapag nakapasok na ang isang tao sa Beyond Heaven Secret Zone, hindi na siya makakaalis sa loob ng 3 taon dahil hindi na niya mahahanap ang labasan, paliwanag ni Sanford. Kung gayon, paano kung gusto kong pumunta sa ibang makamundong kaharian? Kakailanganin ko ba ng isang tao mula sa kaharian na iyon para manguna pagkatapos ng 3 taon? Tanong ni Alvin. Sa teorya, oo. Tumango si Sanford. Halimbawa, kung gusto mong maglakbay papunta sa ating Vast Sky Realm, ang kailangan mo lang gawin ay maghanap ng isang tao mula sa kaharian pagkatapos ng 3 taon at ipag-abay ka sa kanila papunta sa pasukan at labasan. Nakikita ko. Natagpuan ni Alvin na lubhang kapaki-pakinabang ang paliwanag ni Sanford. Naisip niya, sa madaling salita, pagkatapos ng 2.5 taon, hanggat makakahanap ako ng isang tao mula sa Yanhuang Realm na gagabay sa akin sa pasukan at labasan, makakapunta ako sa Yanhuang Realm. May posibilidad na makabalik ako sa mundo pagkatapos kong pumunta sa Yanhuang Realm. Hindi niya maiwasang makaramdam ng emosyon nang maisip niya ito. Nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sina Alvin at ang iba pa. Kasabay nito, hindi siya tumigil sa pagtatanong tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Yanhuang Realm at sa planetang Yanhuang upang mas maunawaan niya ang mga ito. Gaya nga pala, noong nakaraan, ang mundo ay isa sa mga pinakamatalinong planeta ng cultivation sa Yanhuang Realm. Maraming malalakas na powerhouse ang nagmula roon. Marami sa mga powerhouse na iyon ay ang mga tauhan sa mga mito at sinaunang alamat na narinig ko noong nakaraang buhay ko. Gayunpaman, dahil sa malaking pagdagsa ng mga cultivator, ang Heaven and Earth Spirit Energy sa mundo ay nagsimulang maubos.
Pagkaraan ng ilang panahon, maraming cultivator at sekta ang nagsimulang lumipat mula sa mundo patungo sa iba pang mga planeta at galaxy kung saan mayaman ang heaven and spirit energy. Dahil ang Yanhuang Realm, ang realm kung saan matatagpuan ang mundo, ay napakalaki na halos tila walang hanggan, maraming galaxy at planeta. Sa realm na iyon, maraming sekta at clan na naglalaban-laban sa interstellar level. Habang dumarami ang nalalaman ni Alvin tungkol sa Yanhuang Realm, lalo niyang hinahangad na makapagpatubo ng pares ng pakpak upang mapadali ang kanyang paghahanap ng pasukan at labasan sa Yanhuang Realm. Matapos malaman ang tungkol sa Yanhuang Realm, bagamat ang pinakamalaking interes niya ay ang bumalik sa mundo, naging interesado rin siya sa Yanhuang Realm sa kabuuan. Sabi ni Aiden, sa totoo lang, lahat ng malalaking kaharian ay katulad ng ating Yanhuang Realm. Halimbawa, ang Vast Cloud Realm kung saan nagmula sina Sanford at Luna, ang Skyline Realm kung saan nagmula si Boyet, at ang Moro Realm ay halos kapareho ng Yanhuang Realm. Sa pangkalahatan, ang isang napakalaking mundong kaharian ay sumasaklaw sa hindi mabilang na mga galaksiya at planeta. Sa kabilang banda, ang Saint Province Realm ay itinuturing na isang maliit na mundong kaharian. Sa paningin ng isang tao mula sa isang malaking mundong kaharian, ang isang tao mula sa isang maliit na mundong kaharian ay hindi naiiba sa isang barbaro. Matapos makinig sa paliwanag ni Sanford at Aiden, natuklasan ni Alvin na ang kanilang mga salita ay naaayon sa lahat ng sinabi sa kanya ni Elder Hal, ang three-legged crow, noon. 2403. Naaalala pa rin ni Alvin ang mga salitang sinabi ni Elder Hal noon. Ginamit ni Elder Hal ang mga salitang ito upang ilarawan ang pagkakaiba sa pagitan ng malaki at maliit na mundong kaharian. Sa pangkalahatan, mayroong dalawang uri ng mundong kaharian. Ang isa sa mga ito ay katulad ng mundo sa iyong nakaraang buhay. Binubuo sila ng mga planeta at mga galaksiya at napakalawak. Sila ay tinitirhan ng lahat ng uri ng buhay na bagay. Kilala sila ng mga celestial ng Devata Realms bilang malalaking mundong kaharian. Ang mundong kaharian na kinaroroonan natin ay itinuturing na isang maliit na mundong kaharian. Tulad ng alam mo, ang mundong kaharian na ito ay mayroong Dao Martial Saint Land, ang mga mortal continent, at ang dagat. Ito ay may medyo mas kaunting mga nabubuhay na uri. Ang Beyond Heaven Secret Zone ay nauugnay sa 5 mundane realm. Bukod sa Saint Province Realm na isang maliit na mundane realm, ang 4 na iba pang mundane realm ay malalaking mundane realm. Isa sa mga malalaking mundane realm ay kung saan matatagpuan ang planetang tahanan ni Alvin noong nakaraang buhay niya. Habang sila ay naglalakbay, humarap si Alvin kay Aiden at nagtanong, Aiden, paano kinakategorya ng mga tao sa Yanhuang Realm ang kanilang cultivation base? Ginagamit mo rin ba ang Saint Celestial Stages para ikategorya ang cultivation base? Naalala niya na sinabi ni Elder Hal na ang mga yugto ng kanilang cultivation base ay may iba't ibang pangalan sa planetang Yanhuang at sa Saint Province Realm. Gayunpaman, nanggit na nina Aiden at ng iba pa ang Saint Celestial Stage kanina, maging si Boyet ay nagsabing hindi siya papayagang sumali sa grupo kung hindi siya makakarating sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Oo naman. Tumango si Aiden bago nagpatuloy sa pagsasalita. Dati, ang Yanhuang Realm ay may iba't ibang pangalan para sa mga yugto sa cultivation base ng isang tao. Gayunpaman, sa isang punto, ito ay isinaayos at binago upang tumugma sa mga pangalan sa nakapalibot na mundane realms. Sa kasalukuyan, ang pagkategorya ng cultivation base sa mundane realms ko, nina Sanford, Luna, at Boyet ay pareho. Kung hindi ako nagkakamali, ang pagkategorya ng cultivation base sa Saint Province Realm ay dapat na halos pareho, tama ba? Oo. Tumango si Alvin. Matapos makinig kay Aiden, napagtanto niyang hindi nagsisinungaling si Elder Hal, ngunit ang pagkakategorya ng cultivation base sa Yanhuang Realm ay nagbago na. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, umalangaw-ngaw sa hangin ang seryosong boses ni Sanford. Dapat ay makarating na tayo sa lugar na natuklasan namin ni Luna sa loob ng halos 2 oras. Lumiwanag ang kanyang mga mata habang patuloy niyang sinasabi, maraming mga pormasayon sa lugar na iyon. Batay sa aking obserbasyon, natuklasan ko na ang isa sa mga pormasayon ay pumipigil sa pagpasok ng mga walang katawan na celestial.
Si Boyet, na tahimik sa lahat ng oras na ito, ay tumingin ng mabuti kay Sanford habang nagtatanong, isang formation na pumipigil sa pagpasok ng mga bodiless celestial. Ikaw. Sigurado ka ba? Oo. Tumanggaw si Sanford. Bago pumasok sa Beyond Heaven Secret Zone, narinig ko na may ilang lugar sa Beyond Heaven Secret Zone na may mga formasayo na pumipigil sa pagpasok ng mga bodiless celestial. Natural lang, hindi rin magagamit ng mga bodiless celestial ang kanilang banal na kamalayan dahil nakaugnay ito sa kanilang mga kaluluwa. Sa katunayan, tila itinataboy din ng lugar na iyon ang aming banal na kamalayan. Hindi man lang kami makalapit sa aming banal na kamalayan. Lumingon siya kay Luna na parang naghihintay na kumpirmahin nito ang kanyang mga sinabi. Tama iyan. Tumanggaw si Luna. Tumaas ang kilay ni Alvin. Tila labis na natuwa si Boyet nang malaman niyang ipinagbabawal ang pagpasok ng mga walang katawan na celestial sa lugar na iyon. Nagniningning ang kanyang mga mata at patuloy na nagbabago ang kanyang mga ekspresyon na parang may alam siya tungkol sa mga walang kapantay na kayamanan sa lugar na iyon. Nang makita ito ni Alvin, hindi niya maiwasang maisip, possible kayang may alam si Boyet na hindi natin alam. Halatang halata ang pagbabago ng ugali ni Boyet. Kahit sina Sanford at Luna ay napansin ito. Boyet, may alam ka ba? Tanong ni Sanford nang nakakunot ang noo, kung may alam ka, ibahagi mo ito sa amin para makapaghanda rin kami. Makakatulong ito sa amin na mabawasan ang posibilidad ng mga aksidente. Bahagyang kumalma si Boyet nang marinig ang mga salita ni Sanford. Umiling siya at nagkibit-balikat habang sinasabing, wala lang yun. Wala akong alam. Bisitahin ang aming comic site na Read. Live. Sa pagkakaalam ko. Singit ni Aidan. Sa Beyond Heaven Secret Zone, ang mga bodiless celestial ay ipinagbabawal na pumasok sa mga lugar na naglalaman ng mga pamana o manang iniwan ng Great Overarching Golden Celestials. Ikaw. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Boyet nang marinig niya ang mga sinabi ni Aidan. Tinitigan niya si Aidan nang may sama ng loob. Hindi niya talaga inaasahan na malalaman ni Aidan ang bagay na ito. Tutal, iilang makapangyarihang sekta lamang sa mundo ang nakakaalam na ang mga bodiless celestial ay hindi pinapayagang pumasok sa mga lugar na naglalaman ng mga pamana mula sa Great Overarching Golden Celestials. Wala siyang balak na ibunyag ang impormasyong ito. Hindi lang alam ni Aidan ang impormasyong ito, kundi ibinunyag pa ito ni Aidan sa lahat. Akala niya ay isang walang kakayahang kasamahan si Aidan. Ang pamana ng isang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial. Nagliwanag ang mga mata ni na Alvin, Sanford, at Luna nang marinig nila ang mga salita ni Aidan. Paanong hindi sila makakaramdam ng tuwa? Tutal, ang pinakamahalagang bagay sa Beyond Heaven Secret Zone ay isang pamana o manang na iniwan ng isang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial. Huminga ng malalim si Sanford para kumalma at muling tinanong si Aidan para sa kumpirmasyon, Aidan, sigurado ka ba rito? Bueno, ang impormasyong ito ay naipasa na sa loob ng maraming henerasyon sa ating Celestial Master Sect kaya dapat ay totoo ito, sabi ni Aidan habang nakatingin kay Alvin. Bukod pa rito, ayon sa ating Sect Elder, isa sa 8 Tribulation Bodiless Celestials sa ating sect, na nakapasok na sa Beyond Heaven Secret Zone noon, personal niyang nasaksihan si Berting mula sa Saint Province Realm na pumasok sa isang lugar na naghihigpit sa pagpasok ng Bodiless Celestials. Noong panahong iyon, tila, maraming bodiless celestials ang naghihintay sa kanya sa labas para pagnakawan siya paglabas niya. Gayunpaman, lahat ng mga nagtangkang maghanap ng gulo sa kanya ay napatay. Nagawa pa niyang patayin ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial sa pamamagitan ng 10 galaw. Sinabi pa ng ating Sect Elder na maswerte siya na hindi niya inatake si Berting. Kung hindi, napatay din sana siya ni Berting. Inisip ng ating Sect Elder na kaya ni Berting ang ganoong kagalingan kahit na isa lamang siyang eminent celestial dahil sa pamana na iniwan ng isang Great Overarching Golden Celestial. Nakakakumbinsi at lohikal ang dating ng mga salita ni Aidan. Natigilan sina Sanford at Luna. Matapos manahin ang pamana ng isang Great Overarching Golden Celestial, nagawa ni Berting na patayin ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial kahit na isa siyang eminent celestial.
Dati, narinig nila na isang kahangahangang sword cultivator mula sa isang maliit na mundo ang matagumpay na nakakuha ng pamana mula sa isang great overarching golden celestial sa Beyond Heaven Secret Zone. Gayunpaman, hindi nila alam na nagawa ng kahangahangang sword cultivator na patayin ang isang 8 tribulation bodiless celestial kahit na isa siyang eminent celestial. Pagkaraan ng ilang sandali, tila may naalala si Luna. Tiningnan niya si Boyet ng matalim at sinabing, "Boyet, alam mo naman na ang lugar na natuklasan natin ay maaaring naglalaman ng pamana ng isang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial, hindi ba?" Pagkatapos magsalita ni Luna, matalim na tinitigan din ni Sanford si Boyet. "Alam ko naman na may posibilidad, walang pakialam na," sabi ni Boyet, "gayunpaman, hindi lahat ng lugar na nagbabawal sa pagpasok ng mga bodiless celestial ay may mga pamana mula sa great overarching golden celestials. Ayokong basta mag-isip-isip ng hindi sigurado." Galit na sabi ni Luna, "Malinaw na sinusubukan mong itago ito sa amin." Ang paraan ng pagtingin ni Sanford kay Boyet ay lalong naging hindi pala kaibigan habang lumilipas ang panahon. Sumagot si Aiden sa sandaling iyon, sa pangkalahatan, kahit na ang mga lugar na may mga formasayon na nagbabawal sa pagpasok ng mga bodiless celestial ay walang mga pamana na iniwan ng great overarching golden celestials, mayroon pa rin silang mga pahiwatig na haantong sa mga pamana na iniwan ng great overarching golden celestials. Kaya, malamang na ang lugar na natuklasan ni Sanford at Luna ay hindi ganoon kasimple. Muling sinaman ang tingin ni Boyet si Aiden dahil sa mga sinabi niya. Talagang iniisip ni Boyet na madaldal si Aidan. Sa sandaling ito, si Alvin ay lubos na nag-ambala sa posibilidad na makahanap ng isang pamana mula sa isang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial. Naisip niya sa sarili, "Isa kasalukuyan kong lakas, dapat ay mas malakas pa ako kaysa kay Senior Berting kung makukuha ko ang pamana mula sa isang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial." Nabuhayan ng panibik si Alvin nang maisip niya ito. Nang makabawi siya ng ulirat, hindi niya napigil ang himukin si Sanford, "Ipagpatuloy na natin ang ating paglalakbay." Pagkatapos ng halos 2 oras, muling umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Sanford. "Nandito na tayo." Tumingin si Alvin sa ibaba at nakita ang matatalim na tagaytay at mga lambak na hugisyo na puno ng mga halaman. Kasalukuyan siyang nasa ibabaw ng isang lambak ng bundok. Bagamat hindi maliit ang lambak, ito ay lubhang makitid. Nababalutan ito ng kulay abong hamog na nakaharang sa kanyang paningin. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Alvin na hindi lamang nila maaaring gamitin ang kanilang banal na kamalayan upang makapasok sa lugar, kundi hindi rin nila maaaring gamitin ang kanilang banal na kamalayan. 2,404. Ito ang lugar, sabi ni Sanford. Kahit walang paalala ni Sanford, masasabi ni Alvin na nakarating na sila sa lugar batay sa katotohanang ang kanyang banal na kamalayan ay pinaghihigpitan ng isang formasayon sa lambak. Habang nakatingin siya sa lambak ng bundok na nababalot ng kulay abong hamog, naisip niya sa sarili, dahil sa lahat ng mga mahigpit na formasyong ito, natural lamang na ang mga walang katawan na celestial na ang tunay na anyo ay ang kanilang mga kaluluwa ay hindi makapasok sa lugar na ito. Swoosh! Nakarinig sina Alvin at ang iba pa ng bugzo ng hangin at agad na itinaas ang kanilang mga ulo. Nakita nila ang isang figure na mabilis na papalapit mula sa malayo. Gayunpaman, tila hindi ito patungo sa kanila. Tila nagmamadali ang figure at hindi napansin ang kanilang presensya. Sa puntong ito, sinabi ni Sanford sa mapilit na tono, "Pumasok na tayo. 5 na lang tayo dapat." Batay sa kanyang mga salita, malinaw na ayaw niya ng isa pang miyembro sa kanilang grupo. Tutal, ang isang karagdagang tao ay nangangahulugan na mas maliit ang makukuha nilang bahagi ng kayamanan sa lugar na iyon. Dahil sumama sa kanila si Alvin, mayroon silang 2 eminent celestial sa kanilang grupo. Tiwala siyang may sapat silang lakas para makapasok sa lugar na iyon. Oo. Sabay na tumanggo sina Alvin, Luna, at Aidan. Natural lang na naintindihan nila ang kahulugan ng mga salita ni Sanford. Nagsimulang lumipad sa ere ang kanilang mga balabal habang naghahanda silang pumasok sa lambak na nababalot ng makapal na hamog. Si Boyet na nakatayo lang sa gilid ay biglang sumigaw, "Sandali lang." Bago pa man makapag-react ang iba, tiningnan ni Boyet ang sumusugod na figure at muling sumigaw, "Fidel."
Nang marinig ng lumilipad na figure ang mga salita ni Boyet, tumigil ito sa paggalaw bago nag-iba ng direksyon at lumipad patungo kay Alvin at sa iba pa. Samantala, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Sanford, Luna, at Aidan. Kung hindi pa rin nila alam na kakilala ni Boyet ang papalapit na figure, tunay nga silang mga hanggal. Si Alvin lang ang nanatiling walang pagbabago sa ekspresyon. Walang makikitang kislap sa mukha niya nang tawagin ni Boyet ang dumaan. Nang sa wakas ay dumating ang nagdaraan, hindi niya pinansin si Alvin at ang iba pa. Tiningnan niya si Boyet at nagtanong ng may palakaibigang paraan, "Boyet, bakit ka nandito?" Kaya nga magkakilala talaga sila. Bagamat alam na nina Sanford, Luna, at Aidan na magkakilala ang dalawang ito, hindi nila maiwasang manlambot ang kanilang mga puso nang maisip nila na may ibang taong makakahati sa kanilang mga pinagputulan ng kayamanan sa lugar na iyon. Hindi lang iyon, ang taong iyon ay kakilala rin ni Boyet. Hindi sinagot ni Boyet ang tanong ng kanyang kakilala. Sa halip, sinabi niya, "Fidel, subukan mong gamitin ang iyong banal na kamalayan upang magmanman sa lambak ng bundok sa ibaba natin." Ang Fidel na ito ay isang binata na may katamtamang anyo at katamtamang pangangatawan. Base sa tingin niya, masasabing hindi siya isang taong walang nguwang. Matapos marinig ni Fidel ang mga salita ni Boyet, sinubukan niyang palawakin ang kanyang banal na kamalayan upang magmasid sa lambak ng bundok sa ibaba ngunit natuklasan niyang hindi niya ito magawa. Para bang may puwersang pumihil sa kanya. Nagliwanag ang kanyang mga mata at isang nasasabik na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Ito ay. Malinaw na napagtanto niya kung ano ang maaaring nakapaloob sa lambak ng bundok sa ibaba niya. Sa Beyond Heaven Secret Zone, tanging ang mga lugar na may kaugnayan sa mga pamana mula sa Great Overarching Golden Celestials ang magkakaroon ng ganitong mga formasayon. Ang mga formasyong ito ay hindi nilayon upang paghigpitin ang paggamit ng banal na kamalayan ngunit ginamit upang paghigpitin ang mga kaluluwa sa pagpasok. Natural lamang, ito ay naaangkop sa mga walang katawan na celestial na mahalagang mga kaluluwa. Mukhang napagtanto mo na. Walang pakialam na sabi ni Boyet. Si Fidel na nakabawi na ng katinoan ay humagalpak ng tawa. Maya-maya, sinabi niya, "Boyet, hindi ka ba mapalad? Sa loob lamang ng kalahating taon matapos nating makapasok sa Beyond Heaven Secret Zone, nakahanap ka ng napakalaking kayamanan. Tatanggapin natin ang jackpot kung ang lugar na ito ay tunay na naglalaman ng pamana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial. Tama. Hindi mo ba ako itinuturing na mabuting kaibigan?" Tanong ni Boyet nang nakangiti. "Ang pinakamagaling. Ikaw ang pinakamagaling." Sabi ni Fidel habang nag-thumbs up kay Boyet. "Napakalaki ng utang na loob ko sa pagtawag mo sa akin." Kung hindi siya tinawagan ni Boyet ng mas maaga, malamang ay napalampas niya ang isang magandang pagkakataon. Maya-maya, sa wakas ay napansin ni Fidel si Alvin at ang iba pa. Sumimangot siya nang sabihin niya kay Boyet, "Sino sila?" "Boyet, gamit ang ating lakas, kaya nating makapasok sa lugar na ito ng mag-isa." Kumislap ang kanyang mga mata na may hanggaring pumatay habang lumingon siya kay Alvin at sa iba pa at sinabing, "Hindi natin kailangan ang lahat ng mga taong ito." Pagkatapos magsalita ni Fidel, lumingon si Boyet at pinagmasdan ang mga taong nasa harap niya. Nang mapunta ang mga mata niya kay Alvin, tumango siya bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Fidel. "Tama ka. Hindi na natin kailangang magdala ng napakaraming tao. Boyet." Halos masuka si Sanford sa galit nang marinig niya ang mga sinabi ni Boyet. "Anong ibig mong sabihin na hindi na kailangang magdala ng napakaraming tao? Huwag mong kalimutan kung sino ang nakatuklas sa lugar na ito. Kung hindi dahil sa amin ni Luna, hindi mo sana matatagpuan ang lugar na ito." Kumislap ang kanyang mga mata sa galit habang patuloy na sinasabi, "Pagdating pa lang natin sa kayamanang ito na maaaring naglalaman ng pamana mula sa isang dakilang ginintoang celestial, plano mo bang kunin ang lahat para sa iyong sarili?" Tinawag ni Boyet at Fidel ang lambak ng bundok sa ibaba nila na isang imbakan ng kayamanan dahil alam nilang ang lugar na iyon ay naglalaman ng pamana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial o mga pahiwatig na humantong dito. Ang isang imbakan ng kayamanan ay tiyak na angkop na pangalan para sa lugar na ito. Kahit tahimik si Luna, matalim ang tingin niya kay Boyet.
Kung alam lang niya na mangyayari ito, ipipilit niya sanang palayasin si Boyet sa grupo. Nang marinig ni Fidel ang mga salita ni Sanford, nagpadala siya ng voice transmission kay Boyet. Kaya sila ang mga taong nakatagpo ng lugar na ito. Gaano sila kalakas? Matatalo ba natin silang dalawa? Base sa reaksyon ni Boyet, malinaw na walang magandang relasyon si Boyet sa mga taong ito. Mabilis na sumagot si Boyet gamit ang voice transmission. Sa apat na iyon, mayroong isang Eminent Celestial, dalawang cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage, at isang cultivator sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Kung pareho tayong magsasama-sama, hindi dapat maging problema para sa atin na harapin sila. Pagkatapos ng isang katahimikan, dagdag ni Boyet, gayunpaman, ayos lang na patayin ang tatlong lalaki. Huwag mo munang patayin ang babae. Gusto ko. Kung gayon, kahit ano paman, kapag natapos ko na siya, ipapadala ko siya sa kanila. Nang matapos siyang magsalita, ang paraan ng pagtingin niya kay Luna ay naging maalay. Simula nang sumali si Alvin sa grupo, hindi na naglakas loob si Boyet na mag-isip ng malalaswang bagay tungkol kay Luna. Hindi siya natatakot kay Alvin ng mag-isa, ngunit kung magsasanib puwersa sina Sanford at Aiden kay Alvin, tiyak na hindi siya magiging kapantay nila. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Fidel nang marinig ang sagot ni Boyet. Lumingon siya kay Alvin at sa iba pa, hindi niya itinago ang kanyang balak na pumatay. Lahat sila, maliban kay Alvin, ay nakaramdam ng matinding panganib. Para silang tina-target ng isang makamandag na ahas. Pinigilan ni Sanford ang takot sa kanyang puso at sinabing, Boyet, sa tingin mo ba talaga ay matatalo mo kaming apat dahil lang sa may kakampi ka? Kung mahina siya, kung gayon, baka hindi. Ngumiti si Boyet. Masisisi mo lang ang sarili mo sa pagiging malas. Mayroong 7 Eminent Celestial na wala pang 100 taong gulang sa Skyline Realm. Nagkataon lang na isa sa kanila si Fidel. Lumawak ang kanyang ngiti nang matapos siyang magsalita. Labis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sanford, Luna, at Aiden nang marinig nila ang mga sinabi ni Boyet. Pakiramdam nila ay nanlumo ang kanilang mga puso. Hindi nila inaasahan na si Fidel ay isa ring Eminent Celestial. Kung tutuusin, wala pang 10 Eminent Celestial ang nasa kani-kanilang mundo. Kung si Fidel ay nasa 9th form ng Saint Celestial Stage, may pagkakataon pa rin silang talunin siya at si Boyet sa tulong ni Alvin. Gayunpaman, paano nila haharapin ang dalawang Eminent Celestial? 2,405. Tiningnan silang lahat ni Boyet at sinabing, bibigyan ko kayong lahat ng isang pagkakataon. Hindi ko kayo papatayin basta't palalayasin ninyo si Alvin sa grupo. Hindi ninyo kailangang mag-alala na maghihiganti siya. Makakaasa kayo na papatayin namin siya ni Fidel. Nang matapos siyang magsalita, tiningnan niya si Alvin ng may matalim na titig. Natural lang, walang balak si Boyet na hayaan silang apat na mabuhay. Sinabi niya lang ang mga mapanlinlang na salitang ito para maramdaman ni Alvin ang kawalan ng pag-asa na maiwan bago siya mamatay. Kahit patalsikin ni Sanford at ng iba pa si Alvin sa grupo, hindi pa rin niya sila hahayaang mabuhay. Iyan. Nakaramdam ng pagtatalo sina Sanford at Luna nang marinig nila ang mga salita ni Boyet. Para silang naipit sa pagitan ng bato at matigas na lugar. Nanlamig ang kanilang mga kalamnan nang maisip nila kung paano sila mamamatay kung hindi nila sipain palabas si Alvin sa grupo. Lahat ay takot sa kamatayan, at hindi sila naiiba. Kung mayroon silang pagpipilian, natural lang na pipiliin nilang pangalagaan ang kanilang buhay. Taliwas kina Sanford at Luna, hindi nagatubili si Aiden nang harapin ang mga banta ni Boyet. Sinabi niya ang 3 salitang ito, nananaginip ka. Hindi niya iiwan si Alvin dahil lang sa mga salita ni Boyet. Mula nang matapos magsalita si Boyet, ang mga mata ni Alvin ay nakatuon kina Sanford, Luna, at Aiden. Nakita niya ang pag-aatubili ni Sanford at Luna at ang determinasyon ni Aiden. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mukha habang iniisip niya, si Aiden ay may matuwid at matigas ang ulo. Talagang karapat-dapat siyang kaibiganin. Madaling makahanap ng mga kaibigan sa magandang panahon, ngunit ang mga tunay na kaibigan ay mahirap makahanap. Hindi kailanman maiisip ni Aiden na sa hinaharap, lubos siyang magpapasalamat sa pagpiling ginawa niya sa sandaling ito.
Dahil sa pagpiling ginawa niya sa sandaling ito, makukuha niya ang tulong ni Alvin na siyang magpapaningning sa kanyang kinabukasan. Bagamat itinuturing siyang may talento, malayo pa rin siya sa tuktok ng Celestial Master Sect. Karamihan sa magagandang mapagkukunan sa sekta ay hindi man lang mapupunta sa kanya. Naghahanap ka ng kamatayan. Galit na galit si Boyet sa mga sinabi ni Aidan. Ang kanyang mga mata ay puno ng hanggaring pumatay habang ang kanyang Celestial Origin Energy na hinaluan ng Saint Origin ay biglang lumabas sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata lamang, ang kanyang Celestial Origin Energy ay natakpan ang kanyang katawan na nagmumukha siyang kahanga-hanga. Ang kanyang mga damit ay nagsimulang gumalaw na parang may malakas na hangin na umiihip habang nakatingin siya kay Aidan at sumigaw, "Mamatay ka!" Bang! Boom! Boom! Nagsimulang umalangaw-ngaw sa ere ang malalakas na ingay habang sumusugod si Boyet patungo kay Aidan na parang bola ng kanyan. Malinaw na papatayin niya ito. Sure! Hindi inaasahan ni Aidan na agad siyang aatakihin ni Boyet. Sandali siyang natigilan bago niya ginamit ang kanyang Saint Origin. Mabilis niyang sinubukang iwasan si Boyet na sumusugod sa kanya. Gayunpaman, malapit na sa kanya si Boyet. Nang makita niya ito, isang alon ng desperasyon ang bumalot sa kanya habang iniisip niya sa sarili, ito na ba ang araw na mamamatay ako? Gayunpaman, hindi niya pinagsisihan ang kanyang desisyon kahit na nangangahulugan ito ng kanyang kamatayan. Isasantabi ang katotohanang alam niyang walang balak si Boyet na hayaan silang mabuhay kahit papalayasin nila si Alvin, hindi siya ang tipo ng taong magtatapon ng ibang tao para lang iligtas ang sarili niyang buhay. Sa sandaling sumuko na si Aidan sa kanyang sarili, naramdaman niya ang isang bugzo ng hangin na dumaan sa kanya. Kasunod nito, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat at itinaas siya sa ere. Para siyang lumilipad. Alvin. Hindi na kinailangang hulaan ni Aidan para malaman kung sino ang nagligtas sa kanya. Nang huminto sila, sinabi niya sa katabi niya, "Salamat, Alvin." Umiling si Alvin at nakangiting sinabi, "Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Tutal, tinarget ka niya dahil sa akin." Imposible. Bulalas ni Boyet habang nakatingin kay Alvin. Halatang natatarante siya. "Ikaw. Ang bilis mo. Paano ka naging ganito kabilis?" Kahit na wala siyang ginamit na anumang teknik o ang kanyang divine ability, kahit na gawin niya ito, alam niyang hindi pa rin niya maaabutan ang bilis ni Alvin. Sa isang punto, lumipat si Fidel sa tabi ni Boyet. Ang bilis niya talaga. Humarap siya kay Alvin na may kislap sa mga mata niya na may bahid ng pagnanais na pumatay. "Ang bilis mo ay halos kasing bilis ng sa akin. Hindi mahalaga, mamamatay ka pa rin. Muntik ko nang makalimutan, Fidel, kilala ka sa bilis mo." Noong una, naging malungkot ang ekspresyon ni Boyet. Alam niyang hindi niya matatalo si Alvin batay sa bilis nito. Madaling makakatakas si Alvin kung gugustuhin niya. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon niya nang mapagtanto niyang mayroon siyang kakampi. Bukod dito, ang pinakamalakas na katangian ng kanyang kakampi ay ang kanyang bilis. Humarap si Boyet kay Alvin at pangungutya na sinabi, "Alvin, paano kung nailigtas mo siya? Sinasayang mo lang ang lakas mo. Pagkatapos ka naming patayin, papatayin din namin siya. Ganoon ba?" Walang pakialam na sabi ni Alvin. Para bang kaya niyang panatilihin ang kanyang kahinahunan kahit na gumuho ang bundoktay sa harap niya. Ikinagalit ni Boyet ang walang pakialam na pag-uugali ni Alvin. "Dahil naghahanap ka ng kamatayan, ibibigay ko sa iyo ang iyong kahilingan at papatayin kita. Fidel, patayin natin siya. Kapag napatay natin siya, lahat ng kayamanan sa Treasure Vault ay magiging atin." Pagkasabi niya noon, ang Celestial Origin Energy na may halong Saint Origin ay nasimulang lumabas mula sa kanyang katawan. "Sige." Ang mga salita ni Boyet ay nag-udyok kay Fidel na kumilos. Ibinuko niya ang kanyang mga braso habang isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan na parang isang makapangyarihang dragon. Sa sandaling ito, para siyang isang Diyos ng digmaan. Ngumisi si Alvin nang makita niya sina Boyet at Fidel. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang espada sa kanyang kamay. Ang espada ay malinaw na parang gawa sa tubig. Ngumisi si Boyet. "Isang sandata.
Hindi mo ba alam na ang mga sandata mula sa makamundong kaharian ay walang silbi sa mga dakilang celestial? Ang mga sandata mula sa makamundong kaharian ay isang pasanin sa mga walang katawan na celestial at walang silbi sa mga eminent celestial. Dahil dito, kinutya ni Boyet si Alvin nang makita niyang nakuha na ni Alvin ang kanyang sandata. Ang celestial origin energy ni Alvin ay biglang lumabas sa kanyang katawan matapos dumaloy sa kanyang 79 na Saint Veins at nagtagpo sa kanyang espada. Walang pakialam niyang sinabi, paano mo nalaman na ang espada ko ay mula sa mundane realm? Nang ang celestial origin energy ni Alvin na hinaluan ng Saint origin ay sumulpot sa espada, ang espada ay nagsimulang kuminang ng napakaliwanag, na pansamantalang nabulag sina Boyet at Fidel. Paano mo nalaman ng sigurado na ang espada ko ay galing sa makamundong kaharian? Paulit-ulit na umuugong ang mga salitang ito sa isipan ni Boyet at Fidel. Kasabay nito, ang espadang hawak ni Alvin ay naglabas ng isang mapanirang aura na parang kayang wasakin ang langit at lupa. Nang maramdaman ni Boyet at Fidel ang aura, agad na nagbago ang kanilang ekspresyon. Sabay-sabay silang sumigaw, halatang takot na takot, Celestial Supreme Treasure. Malinaw na naramdaman nilang dalawa ang mapanganib na aura mula sa espada ni Alvin. Tiyak na hindi ito isang aura na taglay ng mga armas mula sa mga makamundong kaharian. Isa lamang ang posibilidad. Ang armas ni Alvin ay mula sa isang Devata realm. Kataas-taasang kayamanan sa langit. Natigilan sina Aiden, Sanford, at Luna sa mga salita ni Boyet at Fidel. Ang tila mapagpakumbabang si Alvin na kasama nilang naglakbay ay may taglay na kataas-taasang kayamanan sa langit. Tumakbo. Lumitaw ang kaisipang ito sa isipan ni Boyet at Fidel nang makita nila si Alvin na may hawak na Celestial Supreme Treasure. 2406. Malalim ang pagkakaintindi ni Boyet at Fidel sa lakas ng isang eminent celestial dahil pareho rin silang eminent celestial. Kung magsasanib puwersa silang dalawa, walang duda na matatalo nila ang isang eminent celestial. Natural lang, may mga exception dito. Kung ang kanilang kalaban ay makakabisado ng isang divine ability mula sa isang Devata realm o magtaglay ng isang Celestial Supreme Treasure, lalo na ang dalawa sa kanila, kahit pa may dalawa pa silang eminent celestial na tutulong sa kanila, hindi pa rin sila magiging kalaban ng kanilang kalaban. Ang isang eminent celestial na may Celestial Supreme Treasure ay may lakas na maihahambing sa isang three-tribulation bodiless celestial. Kung ang Celestial Supreme Treasure ay mas mataas ang grado, ang lakas na ibinibigay nito ay maaaring maging mas malakas pa kaysa sa isang three-tribulation bodiless celestial. Dahil dito, nang mapagtanto ni Boyet at Fidel na ang malinaw na espada sa kamay ni Alvin ay isang Celestial Supreme Treasure, agad nilang iwinaksi ang kanilang mga iniisip na makipaglaban at nagpasyang tumakbo na lang. Bumuhos. 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 Umalangaw-ngaw sa ere ang mga tunog ng pagsabog habang ginagamit ni Boyet at Fidel ang kanilang Celestial Origin Energy na hinaluan ng Saint Origin upang makatakas. Pareho silang mabilis na gumalaw, tumakbo sa dalawang magkaibang direksyon. Susubukan mong tumakbo. Ngumisi si Alvin nang makita niya sina Boyet at Fidel na nagtatangkang tumakas. Pagkatapos, agad na tumakas ang espada mula sa kanyang kamay. Shoo! Umalangaw-ngaw sa hangin ang panandaliang tunog ng isang sigaw ng espada. Ang ingay ay parang nagbabadya ng kamatayan para sa mga taong nakarinig nito. Naglaan ng oras si Alvin para gamitin ang sword-wielding art, ang ikatlong yugto ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method na Sovereign Heart Sword. Kahit hindi niya ginagamit ang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Technique, ang lakas niya ngayon ay maihahambing na sa isang 5 Tribulation Bodiless Celestial. Habang lumilipad palabas ang espada, para itong isang bulalakaw na lumilipad sa kalangitan. Namutla ang lahat ng nasa paligid dahil sa karikta ng espada. Hindi. Sigaw ni Boyet sa kawalan ng pag-asa nang marinig niya ang maikling sigaw ng espada. Ito na sana ang huling salitang lalabas sa kanyang bibig. Sa sumunod na segundo, tumagos ang espada sa kanyang bungo mula sa likuran at lumabas mula sa kanyang glabela. Agad na nawasak ang kanyang kaluluwa, wala nang pagkakataon para mabuhay pa siya. Shoo! Matapos patayin si Boyet, patuloy na hinabol ng Celestial Sword si Fidel sa napakabilis na bilis. Tumakbo.
Ito na lang ang natitirang isip ni Fidel. Namutla siya nang marinig ang sigaw ni Boyet. Alam niya sa puso niya na patay na si Boyet. Minura niya si Boyet sa loob-loob niya, "Sus Mariosep. Sus Mariosep ka, Boyet. Kung hindi mo ako tinawagan ng mas maaga, hindi ako mapupunta sa ganitong sitwasyon." Sino ang may pakialam sa pamana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang Celestial? Kung alam ko lang na may ganito sa hanay mo, ayoko nang makialam sa kalokohang pamana na yan. Tila napagdesisyonan ni Fidel na isisi kay Boyet ang lahat ng sisi. Tila nakalimutan niya na sabik na siyang patayin ang iba para maitago nila ni Boyet ang pamana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang Celestial o ang palatandaan na patungo rito para sa kanilang sarili. Hindi. Naramdaman ni Fidel na nanigas ang balahibo niya nang nasa likod niya ang espada. Katulad ni Boyet, napasigaw siya ng may kawalang pag-asa, "Hindi." Kahit na ayaw niya, hindi niya matatakasan ang kamatayan. Sa isang kisap mata lang, sinundan niya ang mga yapik ni Boyet. Patay na ang dalawang Eminent Celestial. Napakadali lang nilang pinatay ni Alvin na parang pumapatay siya ng manok o nagpuputol ng damo. Shoo! Natauhan na lamang sina Aiden, Sanford, at Luna nang lipad pabalik ang Celestial Sword sa kamay ni Alvin. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang gulat at kawalan ng paniniwala nang tumingin sila kay Alvin. Wala sa kanila ang umasa na ang binata na nakasuot ng lila na tila napakagaan ng loob ay nagtataglay ng ganoong kalakas na kakilakilabot. Napatay niya ang dalawang Eminent Celestial sa isang kisap mata lamang. Dapat tandaan na ang tanging mga Eminent Celestial na pinayagang makapasok sa Beyond Heaven Secret Zone ay pawang mga wala pang 100 taong gulang. Ang mga taong ito ay itinuturing na mga henyo kahit sa malalaking mundo. Gayunpaman, napatay ni Alvin ang dalawa sa kanila sa isang kisap mata lamang. Natulala si Aidan. Sabi ni Boyet, 7 Eminent Celestial lang ang wala pang 100 taong gulang sa Skyline Realm. Napatay ni Alvin ang dalawa sa kanila sa isang suntok lang. Isang masalimuot na emosyon ang makikita sa mga mata niya nang tumingin siya kay Alvin. Napakalakas ba ni Alvin? Nabigla at labis na natuwa si Luna nang makita niya kung gaano kalakas si Alvin. Tuwang-tuwa siyang humarap dito at nalaman niyang malamig at malayo ang tingin nito sa kanya at kay Sanford. Natural lang na naramdaman din ni Sanford ang pagbabago sa ugali ni Alvin. Napangiti na lang siya ng mapait habang iniisip, parang ang pag-aatubili natin ang nagpalayo sa atin sa kanya. Medyo nang hinayang siya, pero alam niyang wala nang saysay pang pag-isipan pa ang bagay na ito. Umaasa na lang ako na papayagan niya ako at si Luna na makapasok sa treasure vault kasama niya. Alam ni Sanford na hindi siya o si Luna papatay ni Alvin. Sa kanilang paglalakbay, nakita niya kung anong klaseng tao si Alvin. Hindi sila sasalakayin ni Alvin maliban kung bibigyan nila siya ng dahilan. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung gugustuhin pa rin ni Alvin na makapasok sa treasure vault kasama nila. Sa pagkakataong ito, may bahid ng pagkagilty si Luna habang humihingi ng paumanhin, "Alvin, pasensya na." Nang makita ito ni Sanford, agad din siyang humingi ng tawad. "Kapatid na Alvin, pasensya na." Umaasa siyang papalampasan ni Alvin ang mga nakalipas at susubukan ang imbakan ng kayamanan kasama nila. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pareho kayong walang ginawang mali. Umiling si Alvin na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. "Huwag kang mag-alala. Papasok pa rin ako sa treasure vault kasama kayong dalawa. Tutal, hindi ko mahahanap ang lugar na ito kung wala kayong dalawa. Susubukan kong tulungan kayo kung kaya ko." Nakahinga ng maluwag si Sanford nang marinig iyon. Bilang isang babae, si Luna ay talagang mas sensitibo sa mga pagbabago sa emosyon. Malinaw niyang nararamdaman na lumayo na si Alvin sa kanila. Natural lamang iyon sa huli. Nagiging mabait na siya sa pagpayag na magkasamang galugarin ang treasure vault. Imposible para sa kanila na umasa na tretuhin niya sila tulad ng dati. Alvin. Tumingin si Aiden kay Alvin nang may paghanga nang makita niya kung gaano kabuti si Alvin. Maya-maya, naging seryoso ang ekspresyon niya na parang may naalala lang siya. "Hindi ako sigurado kay Fidel, pero si Boyet ay isang natatanging disipulo mula sa isang makapangyarihang sekta sa Skyline Realm. Natatakot ako na na-alerto na ang mga miyembro ng sekta niya na pinatay mo siya.
Sa katunayan, maaaring naipadala na sa kanila ang pinangyarihan ng kanyang pagkamatay. Bahagyang nag-aalala ang makikita sa mga mata ni Aiden nang magsalita siya. Ang mga minor-major mirror image talisman ay hindi lamang sa Saint Province Realm. Natural lang, mayroon din ito ang iba pang malalaking mundane realm. Mayroon pa silang mga talisman na maaaring sumanib sa may-ari nito para hindi ito matukoy o maaga ng iba. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Alvin, hindi naman nila ako kilala. Paano kung malaman nilang ako ang pumatay kay Boyet? Mahahanap kaya nila ako sa napakalaking Beyond Heaven secret zone na ito? Natatakot lang ako na baka malaman nila ang tungkol sa iyo o sa iyong lokasyon mula sa mga taong nagmula sa iyong makamundong kaharian. Baka pumunta pa sila sa iyong kaharian upang maghayganti. May mga taong kayang gumawa ng mga bagay na hindi ka panipaniwala para sa paghihiganti, sabi ni Aiden na may pag-aalala sa kanyang mukha. Maya-maya, idinagdag niya, bukod pa riyan, naaalala ko na sinabi ni Boyet na pamangkin siya ng pinuno ng sekta na kanyang pinanggalingan. Habang tumatagal ang kanyang pagsasalita, lalong dumidilim ang kanyang ekspresyon. 2,407. Hindi mo kailangang mag-alala na baka malaman ng mga tao ni Boyet ang mundong pinanggalingan ko para maghayganti. Umiling si Alvin at tumawa. Ako lang at ang ilang miyembro ng Seven Absolute Sect ang nakapasok sa Beyond Heaven Secret Zone mula sa mundong pinanggalingan ko. Tutal, ang mga tanging taong nakapasok sa Beyond Heaven Secret Zone mula sa Saint Province Realm ay ilan lamang mula sa Seven Absolute Sect. Kahit pa kumalat ang balita tungkol kay Alvin, mahihirapan pa rin ang mga tauhan ni Boyet na mahanap siya sa Secret Zone. Bukod dito, kung gusto nilang malaman ang lokasyon niya mula sa mga miyembro ng Seven Absolute Sect, mas mahihirapan pa ito. Ano? Nabigla sina Aiden, Sanford, at Luna sa mga sinabi ni Alvin. Sa Saint Province, iilang tao lang mula sa kanyang sekta ang nakapasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Alvin, ang susi ba sa Beyond Heaven Secret Zone sa iyong mundane realm ang huling susi na gagamitin? Tanong ni Aiden, gulat na gulat pa rin. Hindi ako sigurado kung ang susi sa aking makamundong kaharian ang huling susi na gagamitin. Ang alam ko lang ay ginamit natin ang susi para makapasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Ang saloobin ni Alvin kay Aiden ay ibang-iba sa kanyang saloobin kina Sanford at Luna. Hindi siya mag-aatubiling sagutin ang tanong ni Aiden. Bahagyang nainggit sina Sanford at Luna kay Aiden, ngunit alam nilang wala silang magagawa para baguhin ang mga bagay-bagay. Tutal, isinugol ni Aiden ang kanyang buhay at sinuportahan si Alvin noong nasa panganib si Alvin. Kung gayon, dapat itong maging ang huling susi. Tumanggaw si Aiden. Kapag ginamit na ang huling susi saka lamang magbubukas ang apat na iba pang pasukan at labasan sa apat na makamundong kaharian. Kaya, ganoon nga ang proseso. Hindi nakakapagtaka na napakaraming tao mula sa ibang mga mundong kaharian. Lumalabas na ang mga pasukan at labasan sa ibang mga mundong kaharian ay buksan na noon at naselyuhan pagkatapos noon. Ang tanging dahilan kung bakit nabuksan muli ang mga pasukan at labasan sa Beyond Heaven Secret Zone ay dahil sa huling susi. Sa wakas ay nakuha ni Alvin ang sagot na nasa isip niya. Sa una, naguluhan siya kung paano pagkatapos niyang gamitin ang susi sa Beyond Heaven Secret Zone, may mga tao rin mula sa ibang mga mundong kaharian na pumasok sa Secret Zone. Posible kayang ginamit ng apat na iba pang mundong kaharian ang kanilang mga susi para buksan ang pasukan sa Beyond Heaven Secret Zone ng sabay. Sa wakas ay naunawaan niya na ang bawat isa sa mga mundong kaharian ay gumamit na ng kanilang mga susi. Ang tanging dahilan kung bakit sila nakapasok muli ay dahil ang huling susi ang ginamit para buksan ang Beyond Heaven Secret Zone. Naisip ni Alvin, hindi nakakapagtaka na napakaraming tao ang nakakaalam tungkol sa Beyond Heaven Secret Zone. Sigurado akong naipasa na ng mga ninuno ng mga taong ito ang impormasyong ito sa kanilang mga inapo. Sa paglipas ng panahon, tiyak na magiging kaalaman ng publiko ang lugar na ito. Tama si Alvin. Ang mundane realm na may pinakamaraming tao sa Beyond Heaven Secret Zone ay ang mundane realm na unang gumamit ng susi para makapasok sa Secret Zone. Sa paglipas ng panahon, maraming tao ang nakakaalam tungkol sa lokasyon ng pasukan sa Secret Zone.
Natural lang nang mapagtanto ng mga taong iyon na muling bumukas ang Beyond Heaven Secret Zone, nagmadali silang pumasok sa Secret Zone. Maya-maya, tiningnan ni Alvin ang lambak na nababalot ng hamog at sinabi kay Aiden, "Tara na." Mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi na siya nag-abalang tumingin kina Sanford at Luna. "Sige." Tumango si Aiden bago lumingon kina Sanford at Luna at sinabing, "Sanford, Luna. Tara na." Kasalukuyang nakakaramdam ng pagkailang sina Sanford at Luna. Hindi sila inimbitahan ni Alvin. Gayunpaman, mabuti na lang at nailigtas sila ng imbitasyon ni Aiden. Tiningnan nila si Aiden nang may pasasalamat bago sumunod kina Alvin at Aiden papasok sa lambak. Sa isang kisap mata lamang, nawala ang 4 na figure sa lambak na nababalot ng hamog. Samantala, sa isang lugar sa Beyond Heaven Secret Zone, isang matandang lalaki na naglalakbay sa desyerto ang biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Huminto siya at kumuha ng tila mga piraso ng isang bagay na nabasag mula sa kanyang bulsa. Sa mas malapitang pagtingin, makikita na ang mga piraso ay dating isang soul pearl. Ito ang perlas ng kaluluwa ni Boyet. Madilim ang ekspresyon ng matandang lalaki. Sino ito? Sino ang may lakas ng loob na patayin ang pinakamalakas na disipulo sa nakababatang henerasyon sa sekta ng mga ligaw na gansa? Ang matandang lalaking ito ay isang walang katawan na celestial mula sa Skyline Realm kung saan nagmula si Boyet. Siya rin ay mula sa parehong sekta ni Boyet, ang Wild Goose Sect. Bagamat hindi siya ang amo ni Boyet, galit na galit pa rin siya sa pagkamatay ni Boyet. Tutal, bilang isang walang katawan na celestial at ninuno mula sa Wild Goose Sect, paano siya hindi magagalit sa pagkamatay ng isang taong may malaking potensyal? Hindi lang iyon, ang isang disipulong kasing husay ni Boyet ay bihira sa Wild Goose Sect. Sa panahong ito, maraming tao, bata man o matanda, mula sa Wild Goose Sect sa Skyline Realm ang nakaalam ng pagkamatay ni Boyet sa pamamagitan ng kanyang mga soul pearls na nabasag. Ang binatang ito na nakasuot ng lila ang salarin. Ipinakita sa mga taong ito ang mga imahe ng mga sandali bago ang kamatayan ni Boyet hanggang sa siya ay mapatay. Ang ilan sa mga taong ito, karamihan ay mga celestial na walang katawan, ay nagalit at nanumpa na ipaghihiganti si Boyet. Sa ibang bahagi ng Beyond Heaven Secret Zone, isang grupo ng mga bodiless celestial mula sa Skyline Realm na hindi miyembro ng Wild Goose Sect ang nakatuklas din na nabasag ang soul pearl ni Fidel. Katulad ni Boyet, maraming bodiless celestial mula sa kanyang sekta ang may dalang soul pearl. Si Fidel, patay na. Nakita rin ng iilang pinakamalakas na bodiless celestials mula sa sekta ni Fidel ang eksena kung saan siya pinatay. Umungol ang pinakamalakas na bodiless celestial mula sa sekta ni Fidel nang makita niya ang binata na nakasuot ng lila sa mirror image. Kahit sino ka pa. Nakatakda kang mamatay kapag napatay mo ang isang walang kapantay na henyo mula sa aking sekta. Natural lamang na walang kaalam-alam si Alvin na siya na ngayon ang target ng iba't ibang bodiless celestials na pumasok sa Beyond Heaven Secret Zone mula sa Skyline Realm. Natural lamang na hindi siya matatakot kahit na malaman ito ng mga bodiless celestial na iyon. Tulad ng sinabi niya kay Aiden, ang Beyond Heaven Secret Zone ay napakalawak kaya mahihirapan ang mga tao mula sa Skyline Realm na mahanap siya. Bukod dito, kahit na malaman ng mga tao mula sa Skyline Realm na siya ay mula sa Saint Province Realm, hindi pa rin nila mahahanap ang pasukan at labasan sa Saint Province Realm. Higit sa lahat, hindi kailangang matakot si Alvin sa mga tao ni Boyet at Fidel. Sa kasalukuyan, mas malakas siya ng bahagya kaysa sa isang 7 Tribulation bodiless celestial gamit ang Celestial Sword. Bukod pa rito, mas lalas pa lalo ang kanyang lakas. Sa isang lugar sa lihim na zona ng higit pa sa langit. Swoosh! Isang kaaya-ayang figure ang lumipad sa kalangitan habang kinontrol niya ang hangin sa Barren Mountains. Tila pinalabo ng anyo ng figure ang paligid. Ang kaaya-ayang figure ay isang babaeng may walang kapantay na kagandahan. Bagamat kamukha niya ang babaeng katabi, ang kanyang ugali ay parang isang diwata na bumaba mula sa siyam na langit. Ang buhok ng babaeng ito ay kasing itim ng tinta, at ang mga taong titingin sa kanya ay mahihirapan na mag-iwas ng tingin. Perpekto ang kanyang figure at kaaya-aya ang kanyang galaw. Napakagandang babae. Mapaitsura man niya, pangangatawan, ugali o kung paano siya gumalaw, lahat ng iyon ay walang kapintasan.
Sa tingin mo ba ay taga Yanhuang Realm din siya? Sa di kalayuan, dalawang binata ang nakatitig sa babaeng lumilipad sa kalangitan. Kumislap ang kanilang mga mata nang makita nila ang walang kapantay na magandang babae. Napakalakas ng kanilang pagnanais na angkinin ito. Swoosh! Swoosh! Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawa at tumakbo palapit sa babae para harangan ang daan nito. Ang babae ay walang iba kundi si Kelly na pumasok din sa Beyond Heaven Secret Zone. Kalahating taon na ang nakalipas mula nang pumasok siya sa Secret Zone. Hinanap niya ang kanyang asawang si Alvin, at ang iba pang miyembro ng Seven Absolute Sects ngunit wala siyang nakita. Kumunat ang noo ni Kelly nang makita ang dalawang binata na nakaharang sa kanyang daan. Sa pangkalahatan, isa siyang matiyagang tao. Gayunpaman, hindi na mabilang na beses na siyang naharap sa ganitong eksena. Natural lamang na makaramdam siya ng pagkainip. 2,408. Isa sa mga binata na hamarang sa daanan ni Kelly ang naunang magsalita. Magandang binibini. Delikado sa Beyond Heaven Secret Zone, mas ligtas na mapasama sa isang grupo. Pareho lang tayong naghahanap ng ibang makakasama sa grupo natin, gusto mo bang sumama sa amin? Bagamat nanatiling tahimik ang binata, ang kanyang mga titig ay puno ng pag-asa nang tumingin siya kay Kelly. Pasensya na, hindi ako interesado na sumama sa inyong dalawa. Bagamat maganda ang ugali ni Kelly, naubos na ang kanyang pasensya sa nakalipas na 6 na buwan. Kaya naman, tinanggihan niya sila ng diretso at hindi pala kaibigan. Tila hindi nagulat ang dalawang binata sa pagtanggi ni Kelly. Tiningnan siya ng binata na kanina pa tahimik at nagtanong, binibini, galing ka rin ba sa Yanhuang Realm tulad namin? Halata na sinusubukan lang niya itong kausapin at buksan ang loob nito sa kanila. Sa kanyang palagay, kung ang babaeng nakatayo sa harap nila ay galing din sa Yanhuang Realm, maaaring mas lalo silang mapalapit dito. Yanhuang Realm. Bulong ni Kelly. Sa nakalipas na 6 na buwan, marami sa mga lumapit sa kanya at tinanggihan ay nabanggit din ang kanilang pinagmulang mundo. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang tao mula sa Yanhuang Realm. Nagliwanag ang mga mata ng dalawang binata nang marinig nila ang mga salita ni Kelly. Alam mo ba ang tungkol sa planetang Yanhuang? Tanong ni Kelly. Siyempre naman. Mabilis na tugon ng isa sa mga binata, ang planetang Yanhuang ay isa sa mga planeta ng cultivation sa Yanhuang Realm. Kahit hindi ako taga-planet na Yanhuang, narinig ko na ang tungkol dito. Nagmamadaling sinabi ng isa pang binata, oo, ang planetang Yanhuang ay matatagpuan sa. Mabilis niyang sinabi kay Kelly ang lahat ng alam niya tungkol sa planetang Yanhuang. Sa sandaling ito, sigurado ang dalawang binata na ang ginang sa harap nila ay taga Yanhuang Realm din. Kung hindi, bakit niya sila tatanungin tungkol sa planetang Yanhuang nang walang dahilan? Tutal, paano malalaman ng isang taong hindi taga Yanhuang Realm ang tungkol sa planetang Yanhuang? Inakala ng dalawang binata na sinusubukan lamang ni Kelly na patunayan kung sila ay tunay na taga Yanhuang Realm. Dahil dito, ginawa nila ang lahat para patunayan na sila ay taga Yanhuang Realm. Paano nahulaan ng dalawang binata na tinatanong lang sila ni Kelly tungkol sa planetang Yanhuang dahil sa asawa nitong si Alvin, na ang kaluluwa ay naglakbay sa Saint Province Realm, hindi dahil taga Yanhuang Realm siya. Si Kelly ay isa sa mga taong may pinakamatalik na kaugnayan kay Alvin. Natural lamang na nalaman niya ang tungkol sa nakaraang buhay ni Alvin mula rito. Kaya naman, nang marinig niyang ang dalawang binata ay mula sa Yanhuang Realm, napukaw ang kanyang interes at hindi niya maiwasang magtanong tungkol sa planetang Yanhuang. Batay sa kanilang mga salita, tila ang planetang Yanhuang nga ay ang lupang pinanggalingan ni Brother Alvin. Matapos makinig sa mga paliwanag ng dalawang binata, natitiyak ni Kelly na ang planetang Yanhuang ay lupa. Kumalabog ang puso ni Kelly habang patuloy niyang iniisip, ibig sabihin, hanggat natatagpuan natin ang pasukan at labasan ng Yanhuang Realm sa Beyond Heaven Secret Zone, makakabalik tayo sa lupang pinanggalingan ni Brother Alvin. Dahil kalahating taon na si Kelly sa lugar na ito, natural lang na nalaman niya na ang lugar na ito ay hindi ang Sword Saint Secret Zone, kundi ang Beyond Heaven Secret Zone. Bukod sa mga miyembro ng Seven Absolute Sect, may mga tao rin mula sa ibang mga mundane realm na nandito.
Nalaman din niya na ang iba pang apat na mundane realm ay malalaking mundane realm, at ang bawat mundane realm ay may kanya-kanyang pasukan at labasan sa Beyond Heaven Secret Zone. Naisip ni Kelly, kung alam lang ito ni Brother Alvin, tiyak na matutuwa siya. Dahil matagal na tayo rito, sigurado akong alam na niya ito. Swoosh! Nang makabawi si Kelly sa kanyang katinoan, tiningnan niya nang walang pakialam ang dalawang binata bago siya lumipad palayo sa kanila nang walang imak. Swoosh! Swoosh! Nagulat ang dalawang binata sa ginawa ni Kelly, at mabilis silang hamarang muli sa daanan ni Kelly. Nagdilim ang ekspresyon ni Kelly nang makita niyang muli ang dalawang binata na hamarang sa kanyang daan. Sinabi ko na sa iyo na hindi ako interesado na sumali sa grupo ninyo. Nang marinig ng dalawang binata ang mga salita ni Kelly, agad nilang iniwan ang lahat ng pagkukunwaring magalang. Tinitigan nila si Kelly ng may kahalayan. Kahit na hindi ka interesadong sumama sa amin, dapat ay magsaya muna tayo bago ka umalis. Nanlamig ang mga mata ni Kelly nang makita niyang nakatitig sa kanya ang dalawang binata ng may kahalayan. Mas tumindi rin ang hindi mapalapit na kapaligiran sa kanya. Sa sandaling ito, para siyang isang diyosa ng yelo, dalisay at hindi maaaring labagin. Bumuhos. 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 Kasabay nito, isang di nakikitang puwersa na tila kahanga-hanga ang tumakas mula sa Kelly. Nagsimulang manginig ang kawalan at isang malakas na pagsabog na yumanig sa lupa ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sa isang kisap mata lamang, ang enerhiyang lumabas sa katawan ni Kelly ay bumalot sa dalawang binata, dahilan para samuka sila ng dugo. Agad na namutla ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, patuloy na nakapalibot sa kanila ang kahangahangang aura, tila walang balak si Kelly na bawiin ang enerhiya. Bago pa man bumalik sa dati ang dalawang binata, mas maraming enerhiya ang lumabas sa katawan ni Kelly. Ang presyon mula sa enerhiya ay nagparamdam sa kanila na parang may dala silang bundok sa kanilang mga likod, dahilan para sila ay yumuko. Binalot sila ng takot nang may pumasok na ideya sa kanilang isipan. Bodiless Celestial. Dahil pareho silang nasa 9th form ng Saint Celestial Stage, ang sinumang makakatalo sa kanila ay kailangang maging Bodiless Celestial. Mabubuhay sila ng walang kabuluhan, kung sa oras na ito, hindi pa rin nila maisip na nakatagpo na sila ng mas malakas na kalaban. Iligtas mo po ang aming buhay, Celestial. Bulag kami dahil hindi namin makilalang isa kang Celestial. Dali-daling humingi ng tawad ang dalawang binata nang mapagtanto nilang ang taong nasa harap nila ay isang walang katawan na Celestial. Natakot sila ng husto kaya nanginginig ang kanilang mga boses nang magsalita. Tutal, ang kanilang ginawa kanina ay tunay na hindi mapapatawad. Kung alam lang nila na napakalakas ng ginang sa harap nila, hindi sila magtatangkang magkimkim ng anumang masasamang iniisip. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng panghabang buhay na pagsisisi. Binigyan ko kayong dalawa ng pagkakataon kanina. Isang napakalamig na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Hindi. Isang alon ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanilang mga puso. Bago pa man sila magkaroon ng oras para tumugon, ang di nakikitang puwersa na nakapalibot sa kanila ay tila naging isang higanteng halimaw bago sila nito nilamon. Swoosh! Swoosh! Isang bagzo ng hangin ang dumaan. Tila nawala na sa ere ang dalawang binata. Walang anumang kaguluhan, tahimik lang silang nawala. Ang natitira na lamang ay isang kaaya-ayang figure ng isang babae na lumilipad sa ere. Bumulong si Kelly ng malalim, nakakalungkot na hindi ninyo pinahalagahan ang pagkakataong ibinigay ko sa inyo. Natural lang na alam ni Kelly na may masamang balak ang dalawang lalaking iyon kapag lumalapit sila sa kanya. Gayunpaman, dahil ipinaliwanag na nila sa kanya ang tungkol sa Yanhuang Realm at Planet Yanhang, nagbulag-bulagan siya sa kanilang masamang balak at nagpasyang hayaan na lang ang bagay na iyon. Aalis na sana siya, pero sino ang mag-aakala na haharangin na naman nila ang daan niya? Bukod pa rito, binitawan pa nila ang lahat ng pagpapanggap na magalang. Dahil dito, hindi na siya nag-atubiling mag-alala. Yumuko si Kelly at tumingin sa kanyang kanang kamay habang bumubulong sa sarili, ang lakas ko ay tumataas ng napakabilis. Kung hindi ako nagkakamali, ang kasalukuyan kong lakas ay maihahambing sa isang 6 Tribulation Bodiless Celestial.
Gayunpaman, kumpara sa aking nakaraang buhay, ang lakas na ito ay walang-wala. Nabawi na ni Kelly ang malaking bahagi ng kanyang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, malabo pa rin ang kanyang alaala sa kanyang pinsan. Naniniwala siyang hindi magtatagal at mas marami pa siyang alaala na maibabalik. May bahid ng determinasyon na sumilay sa kanyang mga mata habang iniisip niya ang sarili, ano man ang aking pagkatao sa aking nakaraang buhay, ako si Kelly. Ako ang asawa ni Brother Alvin at ina ni Vilma. Walang makakapagpabago nito. Hindi ko hahayaang may sino man o anumang bagay na magpabago sa akin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.